Isabel, anong ginagawa mo dito sa pamamahay ko? Uminahon ka, Marta. Dinala ko lang ang wedding invitation sa kasal ng anak kong si Enrico. Pumunta kayo ni McCoy, ha? At saka ano ba naman yung reaksyon mo? Para naman tayong hindi magkamag-anak niyan eh. Alam mong matagal na ako hindi konektado sa pamilya natin, Isabel. 2 dekada na ako nananahimik na parang patay. Teka, paano mong nalaman kung saan kami nakatira ng anak ko? Paano mo nalaman ang pangalan niya? Anong paano ka dyan? Siyempre kamag-anak ka namin. Imposibleng hindi namin malaman. Kahit pa ang laki ng kasalanan mo sa pamilya, hindi ka naman pwedeng basta-basta itakwil. Sabi nga ni Tio Hector, kadugo ka. Ako pa talaga? Wala akong ginawang masama. Ako ang biktima dito. Ha? Pilitin mo mang limutin ang pagkakasala mo. Gaano ka man magpakalayo-layo, hindi nun mabubura ang pinanggalingan mo. Ang ginawa mong pagtalikod sa pamilya mo. Huwag mong sabihing nalimutan mo ng ginawa mo sa Kuya Leo mo. Naranasan niyo na ba ang mabuhay na parang wala kayong kamag-anak? O kaya ay ang itakwil kayo ng inyong angkan? Paano kung ang nanay mo lang pala ang pilit na lumalayo sa pamilya niyo? At dahil sa paglayong iyon, ay paghihirap ang inyong dinaranas sa halip na maalwan na buhay. Aalamin mo ba ang dahilan? Hahanapin mo ba ang pamilyang pinanggalingan niyo? Ito ang mga katanungang may direktang kaugnayan sa ating liham ngayon na ipinadala ni alias McCoy. Kung may kapareho kayong karanasan, nais namin itong malaman. I-comment ninyo sa comment section at ating pagkwentuhan habang binabasa natin ang laman ng sulat ni McCoy at inaalam natin ang kung ano ang naging kasalanan ni Marta sa pamilya nila. Ito ang nilalaman ng sulat ni McCoy. Dear Miss Ligaya, at sa mga taga-subaybay ng Aswang Confessions, tawagin niyo na lang akong McCoy. Edad 20 ako nang umattend ako ng kasal ng kamag-anak namin. Hindi ko akalain na sa pagdalo ng kasalan na yon ay malalaman ko ang madilim na lihim ng angkan na pinanggalingan ni Mama. At iyon po ang iko-confess ko sa sulat na ito. Sadya ko pong iniba ang pangalan ng mga tao na sangkot para lang sa aming kaligtasan. Bata lang po ko, iniisip ko na kung bakit parang just the two of us at you and me against the world ang drama ng buhay namin ng nanay ko. Ni isang kamag-anak ay wala siyang ipinapakilala. Habang lumalaki ako ay nababawasan ang pagtataka ko. Naisip ko na baka talagang ganun lang ang sitwasyon ng buhay namin. Pero nung hapon nadatnan ko siya na nakikipagtalo sa isang babae, nagbalik ang sidhi ng kuryosidad ko sa pamilyang pinanggalingan namin. Ma? Bakit? Anong nangyayari? Narinig ko kayo. Ay, McCoy, aba, ang laki mo na. May bisita pala tayo. Bumalik ka na muna sa kwarto mo, anak. Grabe ka naman. Hindi mo man lang ba pagmamanuhin ng pamangkin ko? Makakaalis ka na, Isabel. Oh. Seryoso? Itinataboy mo ko? Oo, ganun na nga. Mama, anong pinagkakaganyan Huwag nyo? kang makialam dito, McCoy. Ha? Ibang klase ka din. Ikaw na nga itong may malaking kasalanan sa pamilya. Ikaw pa itong nagmamalaki. Gusto ko lang ng tahimik na buhay. Tahimik na buhay ba talagang nakuha mo sa paglayo mo sa amin? Isang kahig, isang tuka ka. 3 Bombay ang bumubuhay sa hanap buhay mong umangat, lumubog. May utang ka pa nga sa kooperatiba na hindi mo matapos-tapos eh. Huwag kang magpatawa, Marta. Ang mahalaga'y wala akong ginagawang masama. At kami pa talagang masama. Pasalamat ka na lang talaga at mahigpit ang bili ni Tio Hector na huwag kang gagalawin. Dahil kung hindi, talagang papaling ang mukha mo sa akin. Umuwi ka na, Isabel. Nakakadalawa ka na. Oo, aalis na ako. Hindi ako aso. Kailanman ay hindi ko nakitang magtaas ng boses si Mama. Palagi siyang mahinahon at kalmado sa anumang pagkakataon. Palaisipan tuloy sa akin ang nangyari. Kaya naman nung gabing naghahapunan kami, nagpa siya akong tanungin siya tungkol sa nasaksihan ko nung hapon na yun.
Ma? Oh, magkano kailangan mo? Anong magkano? Abay, ganyan ka kung makatawag sa akin dati kapag may hihingin kang pera para sa gastusin nyo sa school. Si Mama naman. O siya, ano ba yon? Bigla-bigla kang nananawag. Ano kasi? Kayo na ni Bea? Abay, buti naman. Kay tagal-tagal mo nang nililigaw tingin ng isang yun. Hindi po. Niluloko niyo naman ako eh. Parang ayaw niyo akong pagsalitain. Ilang sandali akong tinitigan ni Mama. Parang tinitimbang niya ang mga sinabi ko. Bumuntong hininga siya saglit tapos ay marahang ibinaba ang kutsara tinidor na hawak niya. Pinagsalikop niya ang kanyang mga kamay sa ibabaw ng mesa. Tapos tinitigan niya ako sa mata at saka nagsalita. Ang babaeng nakita mo kanina ay si Isabel. Pinsan ko siya. Sinugsog niya tayo para padalhan tayo ng imbitasyon sa kasal ng anak niya na idadao sa lugar namin. Kung ganun, Ma, kamag-anak niyo siya? Kadugo? Kamag-anak, oo. Kadugo, hindi. Ang asawa niyang pinsan ko. Tinagal-tagal na tinatanong kita, ngayon mo lang inamin na may kamag-anak ka. Attend tayo. Hindi. Hindi tayo pupunta doon. Ano mag-uri ng ugnayan sa kanila hindi dapat mangyari. Aayusin ko lang mga bagay-bagay dito. Tapos ay lilipat na tayo ng tirahan sa isang linggo. Ano? Kaya ba tayo bigla-biglang lumilipat ng bahay dati dahil sa... Oo, dahil sinusugsug nila ako, tayong mag-ina. 20 taon ako nanindigan na hindi ako babalik sa lugar na yon. At hindi yon magbabago. Mamamatay muna ako bago nila ako mapabalik sa sinumpang bahay na yon. Bago kanila madala doon. Nanlaki ang mga mata kong napatitig kay Mama. Sa loob ng isang araw ay 2 beses ko nang nakitang sumabog ng ganun ang aking ina. Para siyang ibang tao. Nang mapatingin sa akin si Mama, ay marahan siyang nagbuga ng hangin. Tapos nagkwento siya. Barkada ng kuya kong si Leo ang tatay mo. Dinala siya doon ni kuya bilang dayong bisita sa kasalan. Kasal yun ni Isabel. At bilang tradisyon ng pamilya, ay sa lugar namin idadaos ang kasal niya. Huwag niyong sabihin na love at first sight kayo kay Papa. Parehas kami nagkagustuhan at alam yun ni Kuya Leo. Naging masalimuot ang sitwasyon. Nagtapos yun sa pagpapaalis sa akin ng pamilya ko. Pinasama nila ako sa tatay mo at heto na ang buhay natin ngayon. Wow, Ma! Nagmamadali ba kayo? May taxi bang naghihintay sa inyo sa labas? Ngayon lang ako nakarinig ng sobrang summarized na kwento. Wala akong naintindihan eh. Anong naging punot dulo ng sitwasyon? Hindi sila boto kay Papa? Sobrang boto nga sila. Yun ang naging problema. Ma, galing ka ba sa altang pamilya? Sa intindi ko sa paraan ng pananalita ni Tia Isabel kanina, mukhang hindi ka sanay sa hirap eh. Hindi ko masabi kung nasa alta bang antas ang angka na pinanggalingan ko. Pero sa pinakasimpleng salita, maaari silang ilarawan bilang mayaman at maimpluwensya. Prominente kung nais mo. Sapat para gawin nila ang gusto nila at hindi man problema. Bakit, Ma? Ano bang... Nak, nakikiusap na ako sa iyo. Sapat nang malaman mo ang mga to. Huwag mo nang ungkatin pa. May mga bagay na mas mabuting ibaon na lang sa limot kaysa sa balikan at mawala ang kapayapaan ng isipan. Gusto ko po sanang magkulit at palitin na magkwento pa si Mama. Pero nung gabi na napasilip ako sa kwarto niya para mag-good night, nahuli ko si Mama na umiinom na naman ng sleeping pills niya. Bagay na may ilang taon na din na hindi niya ginagawa. Doon ko napagdesisyonan na isang tabi lang ulit ang aking kuryosidad. Ayoko nang dumagdag pa sa pinagdaraanan niya. Kaya naman hindi na din ako tumuloy sa kwarto niya. Basta nagsabi na lang ako na matutulog na ako. Pero ang totoo, ay tatambay ako sa veranda at tatawagan ko ang best friend ko para maihinga ang aking saloobin. Kawawa naman si Tita Marta. Di ba sabi mo nga 3 years nang hindi umiinom ng pampatulog si Tita? Oo. Nung huli kami nakipag-usap sa therapist ni Mama, okay na siya. Na-cure na daw ang anxiety at depression niya. Kaya wala na ding episode ng insomnia. Pabayaan mo na lang yung tungkol sa family niya. Baka sobrang pangit na experience niya kaya ganon. Nabuhay naman kayo na hindi niyo kinailangan ng tulong nila.
It won't make any difference kung kulang ang alam mo tungkol sa kanila. Yun na nga din ang naisip ko eh. Kaya kahit gusto ko pang magkulit, hindi ko na itinuloy. Kumusta ka na pala? Ang tagal nating hindi nagkikita tapos problemang salubong ko sa'yo. Kailan nga ba tayo uling nagkita? Buti napansin mo, no? Di, joke lang. Siguro halos 1 taon din. After graduation, hindi na tayo nagkita. Naging busy din kasi ako sa work. Ikaw ba, Makoy? Ano nang pinagkakaabalahan mo ngayon? Loko ka talaga, Bea. Kaya sobra kitang namimiss. Eto, naging busy sa pagtulong sa business ni Mama. Pinasok na din kasi ni Mama ang pagtitinda ng lutong ulam eh. Silbing delivery rider niya ako. Wow! Ang sarap pa naman magluto ni Tita. Maka-order nga ng lunch sa inyo minsan kapag hindi ka masyadong busy para magkita na din tayo. Ha? Ano yun? Hello? Makoy? Anong problema? Bea, saglit lang ha. Huwag mong i-end ang call. May titingnan lang ako. Sa kalagitnaan ng tawagan namin ni Bea sa cellphone ay nakarinig ako ng kaluskos sa mga halamang nakatanim malapit sa veranda namin. Habang palapit ako ay minaamoy ako na nagpabaliktad ng sikmura ko. Amoy basang metal at asupre. Kumuha ako ng stick at sinundot-sundot ang parte ng halaman kung saan ko narinig ang kaluskos. At nagulat ako sa pares ng mapulang mata na sumalubong sa paningin ko. Tuluyan na akong napasigaw nang umigpaw yun papunta sa akin. Ha? Diyos ko po naman! Hello, Makoy? Nandyan ka pa ba? Hello? Oo. Nandito pa ako. Anong nangyari? Bakit ka sumigaw? May napansin lang akong kumakaluskos eh. Kala ko naman kung ano na. Pusa lang pala. Bawas-bawasan mo kasi ang kakakape mo. Tingnan mo, ang nerbyoso mo na. Para nakakaapat na baso lang ako eh. Hoy, ang sama nun. Magbago ka na bago ikaw ang pagkapihan. Hala, wag naman. Hindi pa ako nakakaamin sa babaeng gusto ko eh. Sino ba yun? Tulungan na kita. Teka nga, napalayo na tayo. Saan bang opisina nyo? Sa poblasyon lang. Malapit lang pala. Tungkol dun sa order mo. Gusto mo ba bukas? Saktong kakaunti lang ang orders namin para bukas. Sige, may sasabihin din ako sa'yo. Pagkatapos noon ay nagpaalam na kami ni Bea. Ilang sandali pa akong tumigil sa veranda para magpaantok. Dahil sa totoo lang, marinig ko lang ang boses ni Bea ay sapat na para magising lahat ng sistema ko. Para akong nakainom ng energy drink at kape na magkasabay. Nang humikap ako ng 1 beses, ay nagdesisyon na akong pumasok. Sasarhan ko na sana ang pinto nang makaramdam ako na parang may kilabot na gumapang sa batok ko. Parang may spotlight na nakatutok sa akin na di ko mawari. Idagdag mo pa na parang sobrang tahimik ng paligid ng mga oras na yun. Antok na ako. Makapagsara na nga ng pinto para makatulog na ako. Sana mapanaginipan ko si Bea. Ha? Wala namang hangin ah. Bakit palalaglag yun? Teka nga, malapit na... Anak! Hoy! Abay, gabing-gabi na! Ano't sumisigaw ka? Nagulat sa inyo eh, Ma! Kakaiba pa naman yung pakiramdam ko sa paligid eh. Parang may nakamasid sa akin eh. Sarahan mo na yung pinto. Bakit pa parang lalabas ka pa? Natumba kasi yung pangkalaykay. Isinandig ko yun ng ayos eh. Wala din namang hangin. Huwag ka nang lumabas. Pabayaan mo na. Ilak mo lang na maigi ang pinto at matulog ka na. Kabing-gabi na'y nakikipagtawagan ka pa kasi. Pinuyat mo pa si Bea. Ma, nakikinig kayo? Hindi ako nakikinig. Narinig ko ang boses mong buhay na buhay kaninang papunta ako sa kusina para kumuha ng maiinom na gatas. Hoy! Paano'ng ikaw'y umami na kay Bea? Ay ubod ka ng bagal. Baka maunahan ka pa ng iba. Pagkapikit ng aking mga mata, naalala ko yung pusa sa halamanan. Napakunot na ako. May pusa bang kulay pula ang mga mata sa gabi? Nagkibit-balikat ako at hinayaan kong dalhin ako ng antok ko habang ninanamnam ko ang magaan na pakiramdam dahil sinabi ni Bea na gusto niya akong makita. Bago ako tuluyang makatulog,
ay parang may naaaninag akong pares ng pulang mata sa aking bintana. Bagay na inignore ko na lang. Kinabukasan, hindi pa sumisinag ang araw, ay wala na ako sa higaan. Pagbaba ko ng hagdan ay sinalubong ako ng masarap na amoy ng ginisa at iba pang putahe na nagmumula sa kusina. Morning, Ma. Parang ang aga naman ninyong nagising. 4:00 pa lang ng madaling araw ah. O ikaw din, parang ang aga mong bumangon. Bisa sabihin ka, no? Kaya ba nating maganda ng full meal na packed lunch? Gusto daw ni Bea eh. Ayun! Si Bea pala. Magbabayad naman siya, Ma. Malinaw niyang sinabi. Huwag na. Libre na. Sasamahan ko na din ang gayuma para sagutin ka na lang niya at nang hindi ka mukhang timang. Nangingiti-ngiti nang walang iningitian kapag naiisip mo siya. Akong naaalibadbad sa iyo eh. Si Mama naman. O siya, magbihis ka na. Magpapogi ka at magpabango ha. Yung amoy binata. Huwag yung amoy may karanasan. Napatawa ako sa sinabi ni Mama. Imposible namang mag-amoy ganun ako. Wala pa nga ako naging nobya. Pagalis ko, amoy presko ako. Sinigurado ko din na makinis ang mukha ko at papasang boy next door ang aking pormahan. Kahit papanira ang salamin ko sa mata. Magaan ang pakiramdam ko nung umalis ako. Kahit pa may konting kaba dahil nangangani-ngani ako sa sasabihin ni Bea sa akin. Patawid na ako papunta sa opisina nila nung maramdaman ko na parang biglang bumigat ang dala ko. Saglit kong inayos ang pagkakahawag ko sa bag at lumingalinga. Maliwanag naman. Dahil katanghaliang tapat. Pero iba ang pakiramdam ko. Parang may kung ano sa paligid. Nagsimulang kumabog ang aking dibdib. Anak ng tokwa. Ano ba nangyayari sa akin? Talaga bang sobra na ako sa kape? Hi! Ay! Ano yun, miss? Ano kasi, ikaw si Makoy, di ba? Sino ka? Ako si Ana. Naging classmate mo ako sa Humanities. You know, kapatid sa salamin. Oo, tanda na kita. Pero iba nang itsura mo nun ah. Ngayon ay, bavaboom ka na. Anyari sa'yo? Magic ni Papa. Ha? Anong sinasabi mo? Di ba ulila ka? May umampo na sa'yo? Ay, bano. Papa, as in daddy, sugar daddy. Ganun pala. Yes! Saan na bang punta mo? Bakit ka nakatulala dito sa may pedestrian lane? Pakiramdam ko kasi may nagmamasid sa akin eh. Baka napupugian. 4 ang mata ko, napupugian. Kalokohan. Hoy, angat mo kaya dyan sa rimless glasses mo. Kung di ko lang alam na patay ka kay Bea, nilandi na kita. Nanginit ang pisngi ko sa sinabi niya. Noon pa man ay magandang babae na si Ana. Kahit pa ang kapal ng salamin niya sa mata. Pero nung makita ko ulit siya sa may pedestrian lane, mapapasipo lang kahit na sinong adan sa laki ng pinagbago niya. Naging sophisticada kasi siya. Nag-iisip ako kung anong isasagot ko sa kanya nang biglang may sumingit sa pagitan namin. Isang may edad ng babae na may ereyang tindig at buhok na parang hindi tinatamblad ang hangin. Ang tungkod na dala niya ay nangingintab sa kinis. Maging ang hawakan noon ay kumikinang. Mawalang galang na sa inyong dalawa. Tatawid ba kayo? Opo. Makikisabay po ba kayo? Tara na po, humawa kayo sa kamay ko. Hindi ako sasabay sa inyo. At lalong hindi ko kailangan ng alalay nyo. Lakas na lakas ko pa eh. Nakaharang kayo sa daan. Paano nga kayo ay tumabi? Ay nako, sorry po. Pasensya na po. Pasensya. Ha! Ang mga kabataan nga naman, kung hindi pa sabihan. Sabay kami ni Ana na napailing. Tahimik naming pinanood na maglakad palayo yung matandang babae na parang may tangkay ng walis tambo sa gulugod. Tapos ay sabay na kami tumawid. Nung nasa harap na kami ng gate ng opisina ni Bea, ay nagkatinginan kami ni Ana. Parehong nangunot ang mga noo namin. Pero agad ding nagbago ang ekspresyon ni Ana.
Naging maloko yun at isang nakakalokong ngisi ang gumuhit sa labi niya. Oh, bakit nga ba hindi ko agad naisip yon? Nandito ka para makita si Bea, no? Magkasama kayo sa trabaho? Yes and no. Anong klaseng sagot naman yan? Ever dearest McCoy, matagal ko nang alam na dito nagtatrabaho si Bea. In fact, lumalabas nga kami tuwing Biyernes. At para sa kaalaman mo, isa sa papa ko ay manager dito. And he asked me for a lunch date, kaya toodles! Isa sa papa. Para yung neon sign na ipinagmamalaki niya. Niyon akong laglag ang panga habang sinusundan ko ang papalayo niyang bulto. Pakiramdam ko ay nabuhol ang utak ko sa sinabi niya. Hindi pa ako nakakabawi sa pagkabigla nung may napansin akong figura na tumatakbo palapit sa akin. McCoy, kanina ka pa? Hindi naman. Kararating ko lang. Dala ko tong tanghalian na hiniling mo, Bea. Late na ba ako? Sakto lang. Magkano ang atraso ko? Libre daw sabi ni Mama. Sa susunod na order ka na lang daw magbayad. Pa-taste test. Ganun ba? Sige. Pakisabi kay tita thank you. Tara, doon tayo sa may likod ng office. May outdoor area doon na tamang-tama para kumain. Mahigpit na hinawakan ni Bea ang kamay ko at naglakad na kami papunta sa likod ng opisina nila. Pagliko namin ay naging mas presko ang hanging marahang dumadampi sa balat ko. Paano namang hindi, ay nagtataasan ng mga puno doon. Nakakakalma din ang panangkanakang kaluskos ng mga dahon dahil sa hangin at ang tunog ng mga natatapakan naming malulutong na natuyong dahon na nasa lapag. Sa di kaliyuan ay isang lalaki na umuuko pa sa pang-apatang lamesa ang masiglang kumakaway sa amin. Makoy! Grabe ka! Ilang beses kitang niyayang lumabas after graduation. Laging busy ang sagot mo. Talagang dito ka lang sa best friend mo nakikinig eh, no? Enrico? Paano? Magkasama kayo ni Bea sa trabaho? Magkakilala kayong dalawa? Siya yung sinasabi ko sa yung mabait na fourth year na tumulong sa akin nung madali ng mandurukot ang wallet ko na naglalaman ng pang-tuition ko. Siya pala yon. Kung ganun, Enrico, ay si Makoy yung sinasabi mo na sobrang hinahangaan mo na working student? Siya nga! At wala nang iba. Grabeng prinsipyo ng isang yan eh. Maupo nga kayong dalawa. Pakiramdam ko, magkaka-stiff neck na ako katitingala sa inyo eh. Magana naming pinagsaluhan ng pagkaing dala ko. Ang saya ng araw na yun dahil bukod sa nakita ko si Bea, ay nakita ko ulit si Enrico. Siya ang itinuturing kong kuya nung nasa college pa ako. Siya yung naging karamay ko lalo't sa usapin ng pera. Ilang beses niya akong pinahiram ng walang bayaran o di kaya ay pinapagawa niya lang ako ng mga simpleng bagay gaya ng pagpapaserox ng mga reading materials o di kaya ay paglilinis ng dorm room niya. Pero hindi ko akalain nang sasabihin nila ni Bea matapos namin kumain ay magiging bomba na kung saan ang damdamin ko ay pagbabasihan ay masahol pa sa bombang tumama sa Hiroshima at Nagasaki. Grabe, ang sarap nga magluto ng mama ni Makoy. Sabi sa'yo eh. Nagluluto na ba ng ganito ang mama mo nung college tayo, Makoy? Sana sa kanya na lang ako bumili ng pagkain. Nakaiwas sana ako sa paglantak ng fast food. Hindi. Nito lang niya sinimulan ng pagtitinda ng lutong ulam nung makatapos ako. Dahil wala nang pagkakagastusan masyado kaya nagkaroon ng puhunan. Ano sa tingin mo, Enrico? Si Tita Marta na lang ang kunin natin? Sige ba? Makoy, baka pwedeng mahingi ang number ng mama mo. Kakausapin lang namin. Teka, may dapat ba akong malaman? Ako ba magsasabi sa kanya o ikaw? Sabay na lang tayo. Sabay? Anong sabay? Ano bang meron? Ang weird nyo. Huwag niyong sabihin magpapakasal kayo at balak niyong kuning caterer ang mama ko. Sobrang coincidence naman nun. Hindi nga. Grabe. Naunahan mo kami ha. Psyche ka ba? Katulad nga ng nahulaan mo na, ikakasal na kami. Nabingi ako. Gamulang ingay na pumapasok sa tenga ko. Ni hindi ko na nga naintindihan ng malinaw ang iba pa nilang sinabi. Basta ang gusto ko lang ay lumayo at burahin sa isipan ko ang aking mga narinig. Hindi ko na alam kung saan ako nakarating
Basta namalayan ko na lang na sumisigaw ang barker ng jeep ng biyaheng hindi ko naman naiintindihan kung pasaan. Pasakay na ako na biglang may humawak sa braso ko. Doon ko napagtanto na nasa waiting shed na pala ako. Ay, Makoy, Diyos ko ka! Talagang pinahabol mo ako no? Ana, bakit mo binitbit yung sapatos mo? Anong nangyari sa'yo? Gunggong ka! Hinabol kita kasi parang wala ka sa sarili. Alangan namang habulin kita ng naka-heels, dinabalian naman ako. Ano bang nangyari? Sayang-saya mo pa nung maghiwalay tayo. Nag-away ba kayo ni Bea? Kakasal na siya. Sila ni Enrico. Ah, kaya pala. Nung marinig ni Ana ang dahilan ay marahan niya akong hinigit sa konkretong upuan ng shed. Tapos ay marahan niyang hinimas-himas ang likod ko at minasahe ang aking mga kamay. Inihinga ko sa kanya ang totoo kong nararamdaman ng mga sandaling iyon. Ang hirap tanggapin, Ana. Naririndi ako. Gusto ko umiyak. Gusto ko magwala. Manakit. Ay wag! Palalakihin mo pang problema mo Ang magandang gawin mo ay umuwi ka muna. Close kayo ng mama mo, di ba? Humingi ka ng payo. Ikaw, anong may papayo mo? Ay bakit ako? Outsider ako sa inyo. Observer kung gusto mo. Sabi nila, mas nakikita ng mga outsider ang di makita ng mga sangkot sa isang sitwasyon. Well, kung mapilit ka, alam mo kasalanan mo din naman Ano? Ayoko na nga, galit ka na Hindi ako galit. Nabigla lang ako sa kaprangkahan mo. Hindi mo man lang pinasakalihan Aanhin ang pasakali. Mas mabuti na yung diretsyo. Kasalanan mo yan. Ang tagal niyong nagkasama, hindi ka pa umamin. Kung ako yung babae, iisipin ko na hindi mo ako gusto. Nadropa lang tayo. Alam ka namang hintayin kita. Sabagay, may punto ka. Pero hindi ko ina-invalidate yung feelings mo. Masakit na hindi makatuluyan yung gusto mong tao. Pero hindi tama na magmaktol ka ng todo. Gayong may kasalanan ka din naman. Oo nga, tama ka. Pero hindi ganoon kadaling sabihan ng puso, Miss Ligaya. Nang matapos ang pag-uusap namin ni Ana ay nagbalik lang ang lungkot ko. Hindi ko na alam kung paano ba ako nakarating sa isang bar. Basta ang alam ko lang, nakailang bote ako ng alak. Hapon na nang makarating ako sa bahay. Saka ko lang napansin na may hawak pala akong wedding invitation sa aking mga kamay. Yun yata ang inabot ni Bea sa akin. Tinitigan ko yun at biglang sumipa ang kaba sa dibdib ko. Dali-dali kong hinalungkat ang eskaparate na nasa kusina namin at nakumpirma ko ang aking hinala. Parang sasabong ang ulo ko ng mga sandaling iyon. Sa ganung pagkakataon ako inabot ni Mama. Ana, kumusta? Nagkita ba kayo ni Bea? Anong nangyari? Bakit ganyan ka? Naglasing ka ba? Kung lasing ba ako? Oo. Bakit ganito ako, Ma? Dahil dito, ikakasal na si Bea at hindi sa akin. Kundi sa ibang lalaki. At itong wedding invitation nila. Bakit hawak mo yung wedding invitation na iniwan ni Isabel? Aanhin mo yan? Bakit dalawa na yan? Hinagip ka ba ni Isabel? Kailan kayo nagkita? Hindi niya ako hinagip, Ma. Invitation to sa kasal ng kaibigan ko na si Enrico. At alam mo ba, Ma? Naalaman ko na yung pinsan ko na ikakasal at yung si Enrico na tiningala ko bilang kuya ay iisang tao. Makoy, huminahon ka muna. Ako man ay hindi din kilala ang anak ni Isabel. Yun na nga, Ma, hindi mo alam. Kung sana lang hindi mo tinikis ang pamilya mo, kung sana lang hindi ka nag-iinarte ng ganyan. Sana hindi ko mararamdaman ang lahat ng to Etong lintik na inggit at galit na to. Hindi ko gustong maging bastos, Miss Ligaya. Basta sumabog na lang ako. Gulong-gulo ako. Ayoko magkaroon ng negatibong emosyon para kay Enrico. Malaki ang utang na loob ko sa kanya. Isa pa siya ang aking role model. Pero mahal ko si Bea. Siya lang yung para sa akin. Ang tagal ko siyang inalagaan sa puso ko. Tapos malalaman ko na sila nung lalaking pinagkakautangan ko ng loob. Hindi ko gustong sumbatan si Mama. Pero yung kumukulong frustration at lungkot ko ang namayani.
Isama pa na dumulas ang bunganga ko dahil sa kalasingan. Narinig ko ng buong pagtatalo niyo ni Tia Isabel. Naging maalwan sana ang buhay natin kung hindi mo sila iniiwasan. Kung sana naging open lang kayo sa akin. Kilala ko sana ang pinsan ko. Makoy, ang mabuti pa ay magpahulas ka na muna. Bago ka pa makapagbitaw ng mga salitang hindi mo na malulunok pabalik. Baka mapatulad na din kita. Mabuti na ka siguro yun, ma. Akasakali kapag nagtagumpay akong galitin kayo, ay sabihin na ninyo sa akin ang inililihim nyo. Yung dahilan kung bakit kayo may siraulo. At kailangan nyo ng psychiatrist para lang makatulog kayo. Bastos! Wala kang karapatang pagsalitaan ako ng ganyan. Wala kang alam sa pinanggalingan ko, sa pinagdusahan ko. Wala talaga akong alam dahil ayaw nyo magsalita. Ganon. Tungkol lang ito sa hindi ko pagsasalita. Binabastos mo ako dahil lang sa babae. Sige, total mapilit ka. Lumakad ka. Tatawagan ko si Isabel at sasabihin ko dadalo ka sa kasalan. Makita mo kung ano ang iniwan ko. Nang gabing yun, hindi umuwi si Mama. May catering kasi siya sa isang lamay. Dahil nag-iisa naman ako ay minabuti kong magkulong sa kwarto ko. Inubos ko ang oras sa paghilata sa kama at pagtitig sa kisame. Parang kumukulong bulkan na ayaw kumalma ang aking isipan. Binuksan ko ang bintana para magpahangin. Doon ko napansin ang figurang itim na nakatalong ko sa sanga ng puno na malapit sa kwarto ko. Inakala kong magnanakaw o kaya ay naninilip. Nahagip ng mata ko yung figurang kahoy na binili namin sa Baguio. Kinuha ko yung drum na suot niya at ibinato ko doon sa nasa puno. Ano? Gago ka! Nagkamali ka ng uuratin ngayong gabi! Lalapit ka? Sige, lapit! Naghahanap ako na mapagbubuhusan ng init ng ulo ko! Ha? Anong... Aray! Halimaw! Nababalot ng itim na balahibo ang buong katawan ng nilalang na nakakubabaw sa akin. May dalawang sungayon na nakaarko ng paitaas sa bandang tuktok ng noo. Namumula ang mga mata at may nagahaba ang mga kuko. Nang sumingasing yun ay napuno ng nakakasulasok na amoy ng bulok na karne at asupre ang ilong ko. Dahil sa pagkakatumba ko ay kinababawan ako ulit ng nilalang at pinagsali ko pa magkabilang kamay sa aking liig. Layuan mo ang anak ko! Layas! Bago kita tuluyan! Ma? Makoy, nasaktan ka ba? Hindi naman po, medyo natakot lang. Anong ginagawa niyo dito? Akala ko may catering kayo sa lamay ng pamangkin ni Mayor. Iniwan ko saglit yung catering. Ayaw kasing mawala ng kaba ko. Baka kung may nangyayaring masama sa iyo. Buti na lang at hindi ko ipinagsawalang bahala ang kutob ko. Salamat, ma. Ano bang salamat? Nanay ako eh. Natural lang na ililigtas kita sa kapahamakan. Driver ni Mayor yon. Sasama ka ba o may iiwan dito? May iwan na lang ako, ma. Hindi pa din ako okay. Tsaka magiging pabigat lang ako sa inyo. Kahit kailan, kahit anong mangyari, kahit pa magwalang hiya ka sa akin, Makoy, hindi ko inisip na pabigat ka. Ayusin mo kayang pag-iisip mo. Masakit ang ma-broken-hearted, pero hindi ka dapat mabaliw. Saglit lang! Aalis na ako. Heto ang drum ng nabaral na binili natin sa Baguio. Napulot ko yan nung papasok ako sa bahay. Ibalik mo na at mukhang giniginaw na siya. Mamaya gumalaw yan, ikaw din. Sige po, ibabalik ko na. Magsara ka na ng bintana at huwag ka namang bato ng kung sino o kahit ano ha. Maglagay ka din ng bawang at asin sa pasmano para hindi ka na malapitan ng dumalaw sa'yo. Anong klaseng nilalang yun, ma? Halimaw? Maligno? Aswang. Isa yung aswang na mula sa kapangyarihan ng demonyo. Aalis na ako at kanina pa bumubusina yung driver ni Mayor. Gusto ko po sanang itanong kay Mama kung bakit alam niya kung paano lumaban sa mga aswang. At bakit parang ang dami niyang alam tungkol dun sa nilalang na umatake sa akin. Ginusto ko ding mag-sorry pero inabot na ako ng pagkailang at pagkapahiya. Kaya binalok ko na kinabukasan na lang. Pero ang bukas ay naging sa susunod na lang.
hanggang sa tuluyan ng hindi ko na nagawa. Pero isang umaga, ilang linggo bagong naturang kasalan, ay kinausap ako ni Mama. Bukas po yan. Natatawag lang ni Isabel. Sinabi ko na sa kanya na dadalo ka sa kasalan. Ipasusundo ka na lang daw niya sa anak niya. Sige po. Ihanda ko mga gamit ko. At heto ang gamit ng tatay ko. Ibinigay niya yan sa akin bago pa naging kami. Hindi lang ako ang binigyan niya ng ganyan. Maging si Kuya Leo ay binigyan din niya. Boteng may likido at medalyon? Para saan naman to? Ang sabi niya sa amin ni Kuya ay pang-protection yan. Ang lugar kasi namin ay kilala bilang baryo na maraming nawawala at hindi na nakikita. At dahil dayo ka doon, gusto kong dalhin mo yan para masiguro ang kaligtasan mo. Hindi na ako magtatanong. Hindi naman kayo sasagot kapag tinanong ko kayo kung bakit. Dahil nawawala ang karamihan sa dayo na tumutungtong sa lugar na yon at hindi na ulit nakikita. Yang mga bagay na yan ang magpapanatili sa iyong ligtas. Palagi mong ilagay ang mga sa pulsa mo at huwag kang magpapalakdaw. Pagkasabi noon ay tumayo na si Mama. Akmang aalis na siya ng kwarto ko. Pero bago siya tuluyang makalabas, ay mabilis kong hinagip ang kamay niya. Ang mga mata niya na nangingitim dahil sa kulaba ay puno ng pagtataka na tumingin sa akin. Marahan akong bumuntong hininga. Ma, sorry po sa lahat ng sinabi ko ha. Hindi ko po gustong saktan ng kalooban nyo. Naririndi lang po kasi ako eh. Ang dami ding katanungan na gumugulo sa isipan ko. Bakit ganitong buhay natin? Bakit takot na takot ka? Makoy, nanay ako. Bago ka pa magsalita, alam ko na. Sa akin kagaling. 9 na buwan ka dito sa sinapupunan ko. Kaya nauunawaan kita. Pero mali na pagsalitaan mo ako. Huwag mo nang uulitin yon. Opo, hindi na ma. At huwag mong idinadaan sa paglalasing ang problema. Nakadadagdag yun sa tapang pero nakakalabo ng isipan. Batid kong may kasalanan din ako sa lahat ng ito. Pero hindi ko pa din magawang magsalitaan ang laban sa kanila. Bakit nga ba ma? Bakit kahit sa aking anak mo, ayaw mo magsalita ng malaya tungkol sa pamilya mo? Kahit yun lang sana masabi mo sa akin. Dahil lang ano bang pangit tungkol sa pamilyang pinanggalingan mo ay babalatay din sa iyo. Ang kasiraan nila ay kasiraan mo din. Tandaan mo sana yan, anak. Kaya mas minabuti kong manahimik at magpakalayo-layo na lang. Pero anak mo ko ma. Sa tingin ko may karapatan akong malaman. Dahil anak kita, ikaw ang pinakakinatatakutan kong makaalam. Para sa akin, ikaw lang ang kakampi ko. Sana kung ano bang makita mo doon at marinig, ay maalala mo kung paano kita pinalaki at kung ano ang pinagsamahan natin dito. Dahil sa naging usapan namin ni Mama sa kwarto ko, nagkaroon tuloy ako ng pagdadalawang isip kung tutuloy pa ba ako. Dapat pa bang ungkatin ko ang matagal nang inilibing ni Mama sa limot na pamilya? Napatingin ako sa picture frame na naglalaman ng picture namin ni Mama. Masaya kaming nakangiti pareho. Hindi yun pang magazine na uri ng ngiti pero dama mo na genuine yun. Oo, dapat kong alamin ang tungkol sa pamilyang pinanggalingan ni Mama. Para sa kakumpletuhan ng pagkatao ko at para matulungan ko si Mama na makamove on. At dumating na nga ang araw ng pag-alis ko. Si Enrico ang sundo ko at may dala siyang van. Tao po! Tita Marta! Ako po si Enrico. Anak po ni Isabel. Sabi po ni Mama, isasabay ko kayo pa... Oh! Makoy! Anong ginagawa mo dito? Hindi nga... Ikaw ang anak ni Tita Marta? As in, mama mo yung Tita Marta ng pamilya namin? The fudge! Yo! Surprise! Unbelievable, di ba? Pero oo, magkamag-anak tayo. Grabe! What are the chances nga naman ano? Magpinsan pala tayo? And this beautiful lady here must be Tita Marta. Enrico, ikinagagala kitang makilala. Kamukha ka siguro ng tatay mo. Magbabalisti ko si Mami kapag narinig yan. Pero totoo po, maraming nagsasabi na para kaming pinagbiyak na bunga ni Daddy. Si Bea, hindi mo kasama?
Sabi ko kasi, surprise kung sinong pinsan ko. Kaya ako siya dadaanan kapag nasundo ko na kayo. Pero this? Masasyak yun. O paano? Lakad na po tayo? Si Makoy lang ang sasama. May mag-aasikasuhin pa ako dito. Sayang naman. Plan sana namin ang bride ko na kayo ang kunin para sa catering ng handa namin. Maraming magaling na tagaluto doon sa ancestral house. Totoo po. Pero atin-atin lang to, tita, ha? Walang lasa ang luto doon. Parang walang gisa-gisa. O kaya ay inalisan ng asin. Nakakakain lang ako ng may lasa kapag sa fast food ako kumakain eh. Oo, ganun nga ang pagkain doon. Hayaan mo. Pagbalik nyo, ipagluluto kita ng kahit anong gusto mo. Wedding gift ko sa'yo. Talaga, tita? Sinabi niyo yan, ha? Walang bawian. Umalis na kami ni Enrico. Habang nasa daan ay panay ang buskahan namin. Para kami nagbalik sa college days namin. Ang totoo niyan, pinaplastic ko lang siya. Masakit pa din sa akin na sila ni Bea ang nakatakdang ikasal. Nung makarating kami sa apartment ni Bea at Ana, ay sinabi na namin na magkamag-anak kami. Nanlaki ang mga mata nila sabay tilik. Ilang sandali ding kinilangan para kumalma sila. Nang sa wakas ay natahimik na sila at puro mas magiging tawa na lang maririnig. Lumakad na kami paprobinsya. Madilim na nung lumampas kami sa arko ng munisipyong kinabilangan ng baryo kung saan nakatira ang angkan na pinanggalingan ni Mama. Hala, muntik na masagasaan yung aso. Uso yan dito. Bigla-biglang tumatawid ang mga hayop sa kalsada. Pinapabayaan kasi ng mga may-ari na gumala eh. Buti nala at huminto ka. Alam kong ikalulungkot mo kung nasagasaan yung aso. Animal lover ka eh. Pero may isa dito, kanina pa ninyo sinasagasaan ng feelings. Mga manhead. Manahimik ka nga, Ana. Totoo naman ah. Anong totoo? Ang ingin mo kasi. Hayaan mo sila, Bea. Ikaw naman, nagmo-moment yung dalawa dun sa likod. Pinapakialaman mo. Oo nga, nilalandi ko itong pogi mong best friend eh. You know, ako naman ang naghahanap ng pwede kong mababy. Anong ginagawa mo, Ana? Makisakay ka na lang. Kung ayaw mong isigaw ko sa van na to, nalihim kang umiiyak at Guys, kita ko kayo sa rear view. Baka pwedeng mamaya na yan. Wala kaming ginagawa, pero siguro sa rear view mirror ni Enrico ay mukhang may bala kaming gawin dahil hawak ko sa magkabilang pisngi si Ana. Pinipigilan ko kasi siyang mag-ingay. Broken na ako. Hindi ko na kailangan pang dagdagan yun sa pagkapahiya. Naghahagilap ako ng gagamiting palusot nang biglang may sumalpok sa windshield ng van. Napasigaw kaming apat, kasabay ng pagsagitsit ng van. ano yun? Nag-crack yung windshield mo. Hindi ko alam. Teka, bababa ako. Sige, sasamahan kita. Hindi! Kita mo? Kahit si Makoy sangayon sa akin. Dito ka lang, Bea. Saglit lang ako. Wag na. Lumakad na lang tayo at i-report. Tingnan mo, ang dilim ng paligid. Baka mamaya decoy lang yan ng masamang loob. Ay, sabi na eh. Isang mabutong kamay na panay pekas ang nakita namin sa bintana na nasa tabi ng kinauupuan ni Ana. Kasunod ang pagbuglaw ng mukha na parang pinagkatuwaan na ng panahon sa dami ng kulubot nun. Napaigtat kaming apat na nasa loob ng van. Isang nakakalokong ngisi ang ibinigay sa amin ng matandang lalaki bago yung dahan-dahan na naglakad papunta sa harapan ng van at pinulot ang kung ano. Pagtayo niya, animoy batang maliit siya na pinagmamayabang kanya nakuha habang kakandi-kandirit na lumayo sa amin at pumunta sa palayan. May ulam tako. Huh? Si Mang Kanor lang pala yun? Close kayo? Hindi. Pero lumaki ako, nakakalat-kalat na siya dito sa amin. Sabi ni Lolo Hector, dati daw niyang kaibigan yan. Nagkalayo lang sila nung nagsitandaan na sila. Ang creepy niya. Lumakad na tayo. Baka mamaya kung ano na namang sumalpok sa atin. Kalahating oras pa kaming bumiyahe. Tapos ay lumiko kami sa isang makipot na kalsada. Isang pribadong daan na napapaligiran ng mga puno ng niyog, santol at kemito.
Sa pinakadulo noon ay isang sinauna pero magarang bahay Kastila na mayahambing sa bahay ni Rizal sa Calamba, Laguna. Kahanga-hanga ang matayog na itim na gate na sa mga pelikula ko lang nakikita. Pagbaba namin ng van ay malamig na simoy ng hangin ang dumampi sa balat ko. Hindi yun kasing lamig ng hangin mula sa aircon ng van, pero mararamdaman mong pinanginginigan ako ng laman. May kung anong kakaiba doon sa lugar na hindi ko mabigyan ng pangalan. Ilang sandali pa at bumukas ang front door ng bahay. Lumabas ang isang figurang may tungkod na parang tinamna ng tangkay ng walis tambu sa likod at may buhok na simputi ng sinag ng buwan. Ginabi na kayo, Enrico. Ang sabi mo ay hapon kayo darating. Sorry po, La. Ano ulit itinawag mo sa akin? Sorry po, Lola. Mano po? Pagpalain ka. Yang nasa tabi mo ba ang sinasabi mong mapapag-asawa mo? Magandang gabi po. Ako po si Bea. Sinuyod lang ng tingin ng matanda si Bea, yung mula ulo hanggang paa na uri tapos ay mula paa hanggang ulo. Pagkatapos ay isang tipid na tangulang ang isinagot. Pagbaling ng tingin niya sa amin ay nagsalubong ang aming mga mata. Kumunot ang noo ng matanda at walang kibo na lumapit sa akin. Habang pinuputol ang titigan namin, nung marinig ko ang bulong ni Ana, doon ko na naintindihan bakit pamilyar yung babae sa akin. Yan yung masungit na matandang babae sa pedestrian lane, diba? Oo nga, siya yun. Ako ang ano? Nagkita na po tayo sa pedestrian lane sa may poblasyon. Yung may dala ng masangsyang na pagkain sa bag. Enrico, ito ba ang anak ni Marta? Opo. Siya po si Makoy. Biglang nagliwanag ang mukha ng matanda. Ang kunot ng noo ay napalitan ng ngiti at walang ano-anong binigyan niya ako ng mahigpit na yakap. Parang tumigil ang mundo ko at naiilang ako na napalingon kay Ana. Hibit balikat lang ang natanggap ko na sagot mula sa kanya. Sa wakas, ay nagbalik na ang isang miyembro ng pamilya ni Ricardo. Magiging ayos na ang lahat. Ikaw si Makoy, ang anak ni Marta. Oo, pero paano po ninyo ako nakilala? Bakit hindi? Pamilya ka. Apo ka ni Kuya Ricardo. Dugo ka ng aming dugo. Magkalayo man tayo sa pisikal, pinag-uugnay tayo ng dugong na dadalay tayo sa mga ugat natin. Paano hindi namin nanaisin na makilala ka kahit sa malayo lang? Okay po. Pero sino itong babaeng ito? Asawa mo? Kasintahan? Mula sa malambing na tono ay biglang bumalik ang sungit at tigas sa pananalita ng matandang kani-kanina lang ay buong higpit akong yakap. Saglit kaming napigilan ni Ana. Humahagilap ng isasagot sa malapop quiz na tanong. Doon sumingit ang malaanghel na boses ni Bea. Kaibigan ko po siya. Gusto niyang umattend ng kasal namin at makita na din ang ganda ng lugar niyo. Naikwento po kasi sa amin ni Enrico na sinauna ang bahay ninyo at malayo sa ingay ng kalsada. Totoo ba ang sinabi ng mapapangasawa ni Enrico? Wala kayong ugnayan nitong si Makoy? Wala po, ma'am. Ay, ano bang ma'am? Lola Soledad. O kaya ay Lola na lang ang itawag mo sa akin, Iha. Ganon din ang itawag niyo sa akin, Makoy, Bea. Ikinagagala ko kayong tanggapin sa aming pamilya. Ako naman po si Ana. Ana, kasing ganda mo ang pangalan mo. Ano bang gulo yun? Enrico, tingnan mo nga. Excuse me lang po, Lola. Ilang individual ang walang tigil sa pagkatok sa bakal na gate. Ang iba sa kanila ay halos mapaos na sa kakasigaw. Nang lapitan sila ni Enrico, ay lalo lang naging bayolente ang paraan ng kanilang pananalita. Ilang sandali na nakipag-usap sa kanila si Enrico. Madilim ang mukha niya nang bumalik siya sa amin. Lola, mga dayo po ang nasa gate. May sinasabi sila tungkol sa isa nilang kasama na dayo din na ilang araw nang nawawala. Ano daw ang problema? Kung kailan may mga bagong dating ay sa kami naggugulo. Tatawagan ko na ba sina Kapitan?
Walang tatawag kina Kapitan. Hector, bakit ka lumabas? Papasok na kami. Naanta na lang ng bahagya dahil sa mga sagarating dayo na mga yon. Ang sino bang nawawala ng kamag-anak o di kaya'y kasama ay maghahanap at manggugulo. Matuto ka sanang umunawa. Kausapin mo sila ng maayos. Kinausap ko na sila, Lolo. At ano ka sa pamilyang ito? Apo ka lang, hindi ba? Ikaw ba ang kumakatawan sa pamilya natin? Hindi ba't kami pa naglola mo? Kausapin mo man sila. Hindi nila makukuha ang kapanatagang hinahanap nila. Lalo't itinataboy mo sila. Pasensya na po, Lolo. Puro ka na lang pasensya, Enrico. Minsan naman ay matuto kang magkaroon ng sarili mong isipan. At hindi sunod-sunuran lang sa kung anong inuutos sa'yo. Daig mo pa ang pasli. Isa kang inutil. Hector, ano ba? Yan ba ang ipapakita mong ugali sa harap ng mga bata? Kararating lang nila. Baka matakot ang mga ito. Takot. Kung ang ganitong sitwasyon ay itatrato nilang nakakatakot, lumaya sila sa pamilyang ito. Hindi sila nababagay na tawaging pamilya. Sumama kayong apat sa akin. At ikaw, Soledad, magpahanda ka ng hapunan. Lagi ka na lang nakikialam. Wala ka namang alam. Nakatungo ang mga ulo na sumunod kami sa matandang lalaki na kung tawagin ay Hector. Kung si Lola Soledad ay kagalang-galang, ang matandang lalaki naman ay maotoridad. Maaalala mo sa kanya ang isang matandang general na pinanday na ng panahon. Sandali niyang kinausap ang mga nagkakagulo sa gate. Tapos ay narinig namin na hiniling niyang samahan siya sa sinasabi ng mga ito na problema. Gamit ang isang malaking flashlight ay binaybay namin ang makipot na daan na nasa gilid lang ng property nila. Nagtapos kami sa may likod bahay kung saan may parang daanan ng tubig na nagmumula sa kalapit na batis. Ayaw na sana namin lumapit, pero tinawag niya kami. Oo, naiintindihan ko na. Huwag kayong mag-alala. Wala man kaming kinalaman sa nangyari dito. Hayaan ninyong tulungan namin kayo. Sasagutin na ng aming pamilya ang lahat ng gastos sa palibig. Lumapit kayo rito! Lolo, siguro saka na lang po. Ginusto mong dito magpakasal. Tapos ay aakto ka ng ganyan. Yang magiging esposa mo, palapitin mo dito para malaman niya kung anong uri ng trabaho ang ginagawa ng isang may bahay ng ating angkat. Si Lola Soledad po ang nagsabi na dito namin idaos ang kasal. Bakit hindi ka tumanggi? May sarili kang isipan. Talaga bang lahat na lang nagsasabi ng mga tao sa paligid mo? Ayun na lang ang gagawin mo. Tinalo mo pa ang tao na himatlugin. Pasensya na, Lo. At ikaw, Bakoy, para saan ang pananagot mo sa ina mo kung hindi mo aalam ay naglahat-lahat sa pamilyang ito? Napakurot ako ng noo sa sinabi niya. Paano niyang nalaman na nagkasagutan kami ni Mama? Wala namang ibang tao sa bahay nang mangyari ang mahanghang na palitan namin ng salita. Pero bago ko pa man mahanapan ng sagot yun, ay sumigaw na ulit siya. Sinabi nang lumapit kayo dito. Huwag niyo naghintayin pag makataglo ako. Lapit daw tayo. Mamaya magalit yung lolo nyo. Kasi parang kinakabahan ako sa makikita natin eh. Ibang naaamoy ko sa paligid. Parang may kasamang lansa. Baka mamaya hayop na luray-luray ang makita natin. Talaga bang hindi kayo kikilos? Opo, lalapit na po. Tayo na. Parang tapos na. At makabalik na tayo sa bahay. OMG! Diyos ko po! Anong nangyari dito? Bago natin ipagpatuloy ang pagbabasa ng confession ni McCoy tungkol sa kanyang nalaman na lihim ng angkan na pinanggagalingan ng kanyang ina. Matapos niyang dumalos ng kasalan, nais naming magpasalamat sa inyong walang sawang pagsuporta, pagtangkilik at pagmamahal sa Aswang Confessions. Huwag niyong kalimutang suportahan din ang ating mga sister channels na Kwentong Takip Silim, Sityo Pangil, Sityo Bangungot,
Aswang Diaries at ang pinakabago nating channels, ang Aswang Radio at Miss Amy Aswang Love Stories. Para palaging updated sa ating mga latest upload, i-hit niyo lang ang subscribe button at notification bell. Mag-comment naman kayo para magkakwentuhan tayo at hihintayin namin kayo sa comment section. Muli ang aming taus-pusong pasasalamat sa inyong lahat. At ngayon, balik tayo sa pagbabasa ng confessions ni McCoy. Tama ang naaamoy ni Bea na malansa, pero hindi patay na hayop ang inabutan namin doon. Sa halip ay isang patay na tao. Wakwak ang leeg at halos humiwalay ang ulo nun, kung di lang dahil sa balat na natirang nakakabit doon. Nakakapanghilakbot ang itsura nun dahil bukod sa nakamulat pa ang wala ng buhay na mata, ng bangkay ay nakalawit pa ang dila noon. Umulan ng tunog ng pagduduwal ang paligid dahil sa aming apat ni Bea, Ana at Enrico. Nang tumigil na sa pagbaliktad ang sikmura namin, ay bumalik na kami sa bahay kung saan nakahanda na ang hapag. Habang ang matandang lalaki ay normal na kumakain sa kabisera, kami naman ay pilit pang nililimot ang karimari-marim na imahe sa aming mga isipan. Tanging si Ana lang ang parang hindi naapektuhan. Kain na kayo. Ang sarap nitong inihaw at menudo, oh. Maya-maya ng konti. Parang may nakabara sa lalamunan ko eh. Ako din. Mamaya muna ng konti. Hinihintay ko lang kumalmang sikmura ako eh. Parang gumagalaw-galaw pa. Siya nga pala, Enrico. Minsan nabanggit mo sa amin na kadalasan ay walang lasang luto sa bahay nyo. Okay naman ah. Ang linamnam nga, oh. Masaya ako na nagustuhan mo ang pagkain namin, Ana. Kain ka lang. Kung may iba ka pang gustong kainin, sabihin mo lang at ipaluluto ko. Naku, nakakahiya naman po. Bisita lang ako dito tapos magdedemand ako. Nakakahiya naman po sa lolo ni Enrico at sa inyo. Habang namumulaan si Ana sa pagkain ng masarap na pagkain na nakahain sa lamesa, ay tutok na tutok naman sa kanya si Lola Soledad. Parang siya ang papakasalan ni Enrico kung aasikasuhin siya. Yung matandang lalaki naman sa kabisera ay isa-isa kaming tinitingnan. Tapos saka siya nagsalita. Katulad ng narinig ninyo kanina, kung paano akong tawagin ang aking asawa na si Soledad. Ako si Hector. Tawagin nyo na lamang akong Lolo Hector. Hindi nyo na kailangan pang magpakilala. Narinig ko na ang pangalan ninyo kanina. Ay naku, Hector. Tignan mo ang ginawa mo sa mga bata. Hindi makakain, oh. Bakit ba kasi isinama-sama mo pa sila doon? Alam mo, hindi sila sanay sa ganoong bagay. At bakit mo pinilit si Enrico na dito sa ating baryong ganapin ang kasal nila ni Bea? Mas mainam kung doon na lang sila sa syudad o di kaya'y sa bayan. At tayo na lamang ang dumayo. Alam mo kung bakit. Kung gano'n ay huwag mo na din akong tanungin kung bakit ko ipinakita sa kanila ang sinapit ng dayo. Masasaampat sila naman na mag-aasikaso ng mga ganong bagay dito. Kung hindi nila matagalan ay di lumayas na sila. Hector, ano bang nangyayari sa'yo? Sa gitna ng pagtatalo ni Lola Soledad at Lolo Hector, ay may bumuglaw na dalawang figura sa dining room. Patangkad na mukhang kagalang-galang na lalaki na parang pinatandang Enrico at isang babae na sopistikada pero hindi kagaya ng kay Ana. Hindi naman sa pambabastos pero maaalala mo sa kanya ang mga babaeng nagyosi at ngumunguya ng chewing gum na nakatayo sa mga madilim na kanto ng ermita. Bad mood lang si Tio Hector kaya yan ganyan. Bigla na naman kasing babahain ng mga tao itong ancestral home natin. Ay! Ano bang baho nun? Masusuka yata ako. Umayos ka nga, Isabel. May mga bisitang nasa hapag. Huwag mong bastusin ang grasya. Mano po, Tio Hector? Pagpalaig ka, Rafael. Mano po, Tia Soledad? Rafael, mabuti naman at nandito na kayo. Napaaga yatang dating nyo nitong si Isabel. Akala ko ba ay sa susunod pang araw kayo susunod kay Enrico? Nagpumilit si Isabel na pumunta na kami.
Kaya't kahit papagabi na nagbiyahe kami papunta dito. Bakit pa nga ba ako magtataka? Enrico, hindi mo man lang ba ako ibebeso? Ano ako dito, palamuti? Aparisyon? Sorry po. Iniwan ni Enrico ang pagkain, kakasalin lang niya sa plato niya at tumayo para bisohan ng babaeng Isabel ang pangalan. Siya yung inabutan ko na kasagutan ni Mama sa bahay. Nagkatinginan kami ni Bea. Tapos ay sabay kaming tumingin kay Enrico na noong mga sandaling yun ay kaharap na yung Rafael. Tinatapik-tapik noon ang likod niya. Habang tumatagal, napapansin kong ibang-iba ang Enrico na nakilala ko nung college sa Enrico na nakaharap sa pamilya niya. Namin, para siyang tau-tauhan na walang sariling isipan. Sa tingin ko naman ay kumain na si Isabel. Ikaw ba, Rafael, ay nakapaghapunan na? Magkakape at simpleng sandwich na lang ako, Tio. Aasikusin ko yung kalat na inapo nyo. Enrico, bumalik ka na sa pagkain mo. Masamang iniiwan ang grasya. Sige po. Excuse me po. At sino ka naman? Para ngayon lang kita nakita. Ako po si Ana. +1 lang ako. Na-curious po ako sa bahay niyo. Sabi kasi ni Enrico ay sinauna pa ito at... Hindi siya ang pagkakasalan ng anak mo, Isabel. Alam ko, Tio. Bea, masaya akong makita ka ulit. Maganda ka pa din. Kulang ka lang sa makeup. Hayaan mo tuturuan kita para hindi ka naman mukhang pindangga kapag magkatabi kayo nitong si Ana. Ano bang mali sa kanya? Kung akong tatanungin, hindi niya na kailangan ng kolorete sa mukha. Mas maganda sa babae ang nakasimpleng pulbos at malarosas na pagkulay sa labi. Pero ako ang pinakasalan mo, mahal. Sinasabi mo bang dapat na akong mag-alis ng makeup sa mukha? Napakabulgar. Iskandalosa. May sinasabi kayo, Tia Soledad? Bakit? May mali ba sa sinabi ko? Tama na yan. Mabuti pa ay magpahinga ka na sa silid mo, Isabel. Ikaw naman, Rafael, ay pumunta ka sa akin mamaya. Pag-usapan natin ang mga dapat na ihanda sa kasal ng anak mo at yung nangyari sa dayo sa Baybatis. Sige po. Matapos ang tensyonadong hapunan na mas nagbigay ng hangin sa aming mga sikmura kesa sa maibsan ng gutom namin, ay sinamahan na kami ni Enrico sa mga kwarto namin. Si Ana ay napahiwalay dahil sabi ni Lola Soledad ay hindi pa sila tapos magkwentuhan. Bagay na hindi naiwasang hindi pansinin ni Bea. At hindi siya nagpaligoy-ligoy nang isatinig na yun habang paakyat kami sa second floor ng bahay. Parang mas boto ang lola mo na maging asawa mo si Ana. Ano? Hindi Nagsiselos ka ba? Kung selos lang ito, hindi kita kakausapin sa ganitong paraan. Huwag mong sabihin na na-o-offend ka sa pakikitungo ni Mami at Lola Soledad kay Ana. Wala yun. Ganun lang talaga sila sa ibang tao. Sa hindi parte ng pamilya. Alam mo na. Keeping up appearances. The way I see it and feel it, I am not welcome. Pasensya ka na. But I am not like you na kayang tanggapin na lang kung anong isubo sa akin. Hindi ko gustong tinutumbok ng pananalita mo, Bea. Bakit? Totoo naman Ibang-iba ka sa lalaki na kilala ko. Sa Enrico na larawan ng katatagan at pagiging matured. Tama yung lolo Hector nyo You're acting like a nincompoop. Anong sinabi mo? You heard me. Non-compos mentes. Parang wala kang sariling bait. Hep, 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 hep! Pumagitna na ako. Totoong patay na patay ako kay Bea, buong puso, labay, atay, balunan at kaluluwa. Pero hindi ko gustong nakikita na nagbabatuhan sila ng hindi magandang salita ni Enrico. Ikakasal na sila. Masakit yun para sa akin. Pero makita silang nagsasakita na hindi ko naman gusto. Mali talaga ang pakikitungo ng mga miyembro ng pamilya namin kay Bea. Pero may maayos na paraan para pag-usapan nila ang mga bagay-bagay. Sa pagsigaw ko ay sabay silang napalingon sa akin. At bago pa sila nakapagsalita, ay inunahan ko na sila. Pare-pareho tayong pagod. Nakakita pa tayo ng karimari-marim na senaryo kanina.
Baka naman pwede tayong huminto saglit at balikan natin ang dahilan kung bakit tayo nandito. Makoy, this is between me and Enrico. Pwede ba? Pwede ba huminahon ka na muna, Bea? Kilala kita. You're my best friend. Nagiging Armalite yung bibig mo kapag galit ka eh. Alam mo na, assault rifle, ratatatatatat, ganun. Tinaan mo pa sa biro. Oo, dahil baka hindi na ako matunawan kapag nagpatuloy pang ganitong sitwasyon. Tensyonado na yung hapunan kanina eh. Tapos ngayon nag-aaway kayong dalawa. Di ba kaya tayo nandito kasi ikakasal kayo? Anong gagawin nyo kapag nag-aido kayo? Magsasaksakan kayo? Si Raulo ka, Makoy. Naging clown ka na naman. At least hindi ako rumintado katulad yung dalawa. Insan, saan bang kwarto ko? Ay, oo nga pala. Teka, samahan na kita. Hindi. Ha? Bakit? Maibang kayo dito ni Bea. Mag-usap kayong dalawa. Ayusin nyo yung tensyon sa pagitan nyo. Oo, nahinto ko yung away nyo pero wala naman kayong naaayos eh. Uuna na ako sa kwarto ko para mawala ng asungot sa inyo. Sa tingin ko'y tama siya, Enrico. Salamat, Makoy. Best friend nga tayo. Wala yun. Pero hindi totoong wala yun. Masakit sa totoo lang. Para akong kinagat ng dinosaur. Pero kinaya ko naman na sundan ang direksyon na ibinigay ni Enrico papunta sa kwarto ko. O hindi yata. Dahil pagpasok ko doon, ay parang hindi yun bagay na gamitin ng isang miyembro ng pamilya. Nakakapakilala lang. At mukhang tama ako. Dahil ilang sandali pa ay nakarinig ako ng parating na nag-uusap. Nakilala ko ang mga boses ng mga magulang ni Enrico. Taranta kong iginala ang mata ko sa silid at napagtanto kong kwarto nila ang napasok ko dahil may malaking wedding pictures na nakasabit doon. Huli na para lumabas, kaya naman dali-dali akong dumapa at gumulong papunta sa ilalim ng kama na nandoon. Nakita mo ba kung paano ako tuyain ang tiyahin mo, ha? At wala ka man lang sinabi. Hinaan mo yung boses mo gabi na. Nakakairita yung pagiging kalmante mo eh. Huwag mo akong dinadaan sa diplomasya. Sisigaw ako kung gusto ko. O sige, sumigaw ka. Ayan ang bintana. Buksan mo at mag-iskandalo ka. Iparinig mo sa mga nandito sa bahay kung gaano ka ka-iskandalosa. Hiyain mo ang anak mo sa mapapangasawa niya. At ako pa talaga? Ay hindi. Kami ni na Tio Hector ang mali. Ikaw ang tama. Laging tama. Wala kang ginagawang mali. O ano? Masarap masampal. Akala mo siguro hindi ko mahahalata ang panunuya mo. At saan ka pupunta? Pupunta ka sa kabit mo? Ayusin mo yung pananalita mo, Isabel. Kabit? Huwag mong ibintang sa akin ang gawain mo. Aray! Nasasaktan ako! Masakit? Ni hamak na mas masakit sa akin ang ginawa mong pangangalantari sa driver natin na si Dan. At yung bunga ng kasalanan yung dalawa ay ipinaako mo sa akin. Rafael, hiningi ko naman ng tawad sa iyo yun eh. At saka isa pa, kaya nga ako pumayag na maging handog, hindi ba? Nung umalis si na Marta at ang kaibigang matalik ni Leo, di ba nagpresenta ako? Huwag ka namang magalit. Pasalamat ka na lang talaga at napamahal na sa akin si Enrico. Kung hindi, baka pinala mo na kita ng asin. Huwag naman. Isa pa, dapat ay nagkakasundo tayo ngayon. Kailangang protektahan natin ang pwesto ni Enrico sa pamilya. Ganyan nandito ang anak ng hipokritang Marta na yon. Anong sinasabi mo? Alam kong mas pipiliin nilang anak ni Marta kaysa kay Enrico. Paano na tayo kapag nagkataon? Tayo ang nananatili dito. Pero ang mag-inang yon ang tatamasan. Tama na. Baka nalilimutan mong ikaw ang may kasalanan kung bakit nangyari ito. Kung hindi mo ginulo si na Marta, hindi sana magkakagulong mag-ina. Pero hindi. Kailangan mong ipagyabang na nasulot ni Enrico si Bea kay Makoy. Nanigas ang katawan ko sa narinig ko. Sinulot ni Enrico si Bea sa akin. Parang sasabo ang ulo ko sa narinig kong sinabi ni Tio Rafael. Pero agad ko ding naintindihan ang nangyari sa sunod na mga sinabi niya. Gusto mong pamukhaan si Marta na masayang buhay natin dito? Na kaya ng anak mo na daigin ang anak niya? Kaya ibinuyo mo si Enrico kay Bea? Pinagmukha mong pagkakataon lang ang lahat pero planado mong pagkakakilala nila.
Ginawa ko lang yon dahil gusto kong sumayang anak natin. Huwag ako, Isabel. Baka akala mo'y hindi namin alam ni Tio Hector na tinitiktikan nyo ni Tia Soledad ang mag-ina. Kahit na mahigpit na kayong binili na nawag. Hindi naman namin sila sinasaktan. Hindi sinasaktan? Bakit mo siya sinugod nung gabi? Pasalamat ka at hindi ka tinuluyan ni Marta. Bumati lang naman ako Mali ko bang bukod sa malabong matay lampahin palang anak ni Marta? Yun na ang una't huling beses mong sasalingin ang batang yun. Tandaan mo, hindi tayo gumagalaw ng kapamilya. Hindi tayo nananakit ng kadugo. Malinaw ba? Sagot! Oo! Hindi na mauulit. Dito ka lang sa bahay. Huwag ka nang lalabas. Aayusin pa namin ni Tio Hector ang kalat na iniwan mo dahil sa pagpapabaya mo sa hinapunan mong dayo. Buti na lang at matigas ang ulo ni Tia Isabel. Hindi siya nanatili sa kwarto. Pinalipas niya ang ilang sandali at lumabas din siya ng silid nilang mag-asawa. Nagpalipas ako ng ilang minuto at dahan-dahan akong gumagapang palabas mula sa ilalim ng kama. Nanginginig akong tumayo at dali-daling lumabas ng kwarto. Tinakbo ang pasilyo at balak ko sana bumaba ng hagdan nang may mabundol akong bulto. Pasalampa kaming napaupo sa lapa. Aray! Makoy! Ano't nananakbo ka? Saan ka galing? Hindi ba't pumunta ka na sa kwarto mo? Nagkamali ako ng liko Nagkandaligaw na ako. Malaki palang second floor nyo? Natin. Second floor ng ancestral home natin. Parte ka na ng pamilya, Makoy. Huwag mo sanang kalimutan. Salamat, Enrico. Makapasalamat ka naman. Magpinsan tayo Tsaka, para na rin kitang kapatid. Sabi ko sa kapatid, akala mo ba? Solong anak kasi ako Masaya ako kung magiging kuya kita. Ako hindi. Mommy? Mommy? Ano't gabing-gabi na nandito kayo sa pasilyo at mga nakasalampak sa lapag? Ano kayo mga bata? Nagkabunggo lang kami ni Makoy. Ha? Siguro ay ninanamnam ng isang yan ang ganda at laki nitong bahay. Hindi ganun si Makoy. Nakasama ko na siya nung college. Manahimik ka dyan, Enrico. At ikaw, anong kuya ka dyan? Kung gusto mo ng kuya, dun ka sa ina mo magpagawa at hindi ang anak ko. Lintik na to. Oy, ano naman? Kung magturing ang magkapatid ang dalawang yan, iigiga at magkasundo. Magiging magkatuwag sila sa pabubuno ng angka natin. Soledad, si Enrico lang ang pwedeng kunin ang posisyon na yun. Anong alam ng anak ni Marta? Si Enrico? Ang anak mo? Anak namin siya ni Rafael. Oo nga naman. Anak niyo siya ni Rafael. Sabi mo Wala po akong interes na manahin ang posisyon ni Tio Hector. Ganon din po ako, Lola Soledad. Dumadalaw lang po ako. Mabuti kung ganoon, Enrico. At ikaw, Makoy, anong dumadalaw? Katagal namin naghintay na umuwi ang lahi ni Ricardo dito. Kayo nagnanay mo na si Marta. Tapos ay dumadalaw lang ang sasabihin mo. Hindi. Parte ka na ng pamilya. Pero tiya, si Enrico Tapos po... na ang usapang ito. Enrico, samahan mo na si Makoy sa silidya. Magpahinga na tayong lahat. Malalim na ang gabi. Wala nang nagawa pa si Tia Isabel sa pinal na ere ng pananalita ni Lola Soledad. Natapos ang gabing yun na naglalaro pa din sa isipan ko ang mga narinig ko mula sa pagtatalo ni na Tia Rafael at Tia Isabel. Akala ko hanggang doon na lang ang malalaman kong lihim ng pamilya ni na Mama. Pero yun pala, habang papalapit ang kasal ni na Bea at Enrico, ay may mas matindi pa pala akong malalaman. Pangatlong araw namin sa ancestral home ni na Mama. Bahana ng mga bisita ang lugar at panay mga dikotse at may sinabi sa buhay. Karamihan ay mga kamag-anak at ang ilan ay may mga posisyon sa gobyerno at ang mga medyo kilalang tao sa mundo ng pagninegosyo. Kakatapos lang naming mananghalian at magkakasama kaming apat noon sa terrace nang may mapansin kami. Grabe! Ang dami niyong bisita! Kayong dalawa lang naman ni Makoy ang bisita namin. Ang mga yan ay bisita na ni na Lolo Hector.
Enrico, di ba't assistant yun ng dating naging senador? Yung mahilig sa exotic animals? Ba, tama si Bea. Nakita na natin siya minsan sa university natin, di ba? Bigatin pala mga kakilala ni Lolo Hector, no? Sila lang naman ang kilala ng mga yan eh. Anong nangyayari sa mga batang yun? Parang may hinahanap, oh. Ha? Oo nga no. Teka, dito lang kayo. Aalamin ko. Kumusta ka naman, Bea? Okay ka lang ba? Last time tayong nag-usap tungkol sa kasal mo, hindi ito yung setting na gusto mo. Hindi ko na nga din alam ang gusto ko o ang ayaw ko. Nagpapatianod na lang ako. Naku, girl! Hindi magandang senyales yan. Sa linggo na yung kasal nyo. Perk up! Baka pre-wedding jitters lang. Anong masasabi mo, Makoy? Maganda kung sasabihin mo yan kay Enrico. Silbing practice na sa buhay mag-asawa. Di ba sabi nila, ang lihim ng magandang pagsasama ay yung proper communication. Wow! Spoken like a pro. Pakasalan mo na ako, Makoy. Mag-double wedding tayo. Anong meron dito? Bakit yung ganyan? Wala naman. Niyaya ko lang itong pinsan mong si Makoy ng double wedding. Babaliwin niyo yata ako eh. Ay nako, hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala kayong dalawa dito. Anong problema, Enrico? Sabi ng mga bata sa akin, nawawala daw ang 3 sa mga kasama nila. Nagtagu-taguan lang daw sila sa may garden. Nagsabi na ako sa katulong na hanapin. Mga Diablo! Kampo ng demonyo! Susunugin kayo sa impyerno! Sino yon? Pumunta kami sa front gate dahil doon ang gagaling ang sigaw. Nadat na namin ang matandang lalaki na nakasalubong namin nung gabing papunta kami sa ancestral home. May dala siyang manok na native na wakwak ang leeg. Iwiniwisik niya ang dugo noon sa gate at sa bakod. Parurusahan kayo ng langit! Mga mamamatay tao! Alagad ng Diablo! Nagtipon-tipon na naman kayo! Naku po, anong ginagawa niya? Nagbiwisik ng dugo sa gate. Grabe! Mang Kanor! Ano na naman to? Tropa kayo ni Lola, di ba? Ha? Tropa? Noon, bago ko na lamang may sa demonyo ang pamilya ninyo, pumapatay sila ng tao kapalit ng marangyang buhay. May alaga silang aswang na siyang alagad ng demonyo at nagiging tulay nila para makuha ang biyayang mula sa kadiliman. Bigyan niyo na sa akin to. Peace na. O, huwag na kayo manggulo. Malapit ang kasal ko. Regalo niyo na sa akin. Kasal? At talaga namang magpapadami pa kayo ng lahi? Kayong mga may sa impacto kayo? Kanor. Hector. Biglang kumalma si Mang Kanor pagkarinig ng boses ni Lolo Hector. Kami man ay nanibago sa paraan ng pagkakabanggit niya ng pangalan ng matandang lalaki. Wala ang nakasanayan naming tigas at otoridad doon. Si Mang Kanor naman ay nanginginig na tinawag pabalik ang pangalan ni Lolo Hector. Anong ginagawa mo dyan sa labas? Alika, tumuloy ka at magugas ng kamay. Kumain ka na din at ano? Iaalay mo din ako katulad ng mga nawawalang dayo? Wah! Ha! 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 Ibuka mo pa yung bungaga mo at kumukulong tubig na ang isasaboy ko sa'yo! Oo! Lalayas na ako. Pero ikaw, kayo ng pamilya mo, makakarma kayo! Parurusahan kayo! Oh, Kanor. Ayusin mo yung itsura mo, Hector. Kailangan ka ng pamilya. Kung ayaw mong kantiin ko yung sikador. Nako, pasensya na kayo. Ganun lang talaga yung sikador. Dati yung miyembro ng isang religious organization. Nasobrahan kaya nagkaagadon. Ang mabuti pa ay tumuloy na tayo sa loob. Nagpahanda ako ng masarap na merienda. Hindi na ulit namin nakita si Lolo Hector buong maghapon. Huling narinig namin sa mga katulong aming nilakad kasama si Tio Rafael. Pagpatak ng dilim,
Nagkataka-taka na kaming apat lang hinainan ng mga katulong. Ayon sa napagtanungan namin ay may sariling piging sa ibang parte ng bahay ang mga matatanda ng pamilya. Dahil wala naman kaming ibang gagawin ay minabuti kong magsolo at magpahangin sa may hardin na nasa likod ng bahay. Pagpunta ko doon ay namataan ko si Ana na may sinisilip sa likod ng makapal na halamanan. Dahan-dahan ko siyang nilapitan. Hoy! Hoy ka din! Ano ba, Makoy? Ano ba kasi sinisilip mo dyan? Hinaan mo yung boses mo. Oh, ayan. Hininaan ko na. Ano kasi kanina, nandun ako sa kwarto ko. Napansin ko na may ilang figura na nakahood nang nagpupunta dito. Alam mo yung parang isinusuot ng mga kulto sa pelikula? O tapos? Inisip ko nung una na baka paekek nila sa bridal shower o kaya sa stag party. Pero nakita ko na may buhat silang 3 bata. Eh di ba kanina may nawawalang 3 bata? Naisip mo na baka yung dala nila ay yung mga nawawala? Mismo! At saka, makinig ka. May weird na ingay yung. Sandali kaming tumahimik ni Ana. Nung una mga huni lang ng kuliglig at panakanak ang kaluskos ng dahon dahil sa mahinang hangin. Hanggang sa narinig ko ang sinasabi ni Ana na kakaibang ingay. Para yung tunog ng mga bubuyog sa malayo, pero hindi. Mga nagtsatsan? Oo, yun nga. Doon sa parang chapel na yun ang gagaling eh. Gusto mo bang tingnan? Sasamahan ba ako? Alam nga namang hindi. Eh ako nga ang nagaya. Tara na. Gumilid kami sa mga halaman para hindi kami mapansin ng kung sino. Habang palapit kami sa maliit na chapel, ay palakas ng palakas ang mga boses na sabay-sabay na bumibigkas ng kung ano. Nakaawang ang pinto kaya madali ko yung naitulak. Pero hindi chapel ang tumambad sa amin, kung hindi hagdanan pababa. Saglit kaming nagtinginan ni Ana. Nilimilimi kung bababa ba kami o hindi. Panabay kaming tumango sa isa't isa. Yun ang naging hudyat namin para pumasok ng tuluyan at tingnan kung ano ang nasa dulo ng pababang hagdan. Pero nang malapit na kami, ay biglang may nag-igpawang mga kamay mula sa malapad na haligi at hinigit kami doon. Isabay ng pagtakip sa mga bibig namin para hindi kami makasigaw. Huwag kayong maingay. Enrico? Bea? Anong ginagawa niyo dito? Nagde-date. Eh kayo ni Ana, bakit kayo napapunta dito? Ano pa nga ba? Alam nga namang kayo lang may karapatang mag-date ano? Anong meron dito? Anong ginagawa nila doon? Hindi ko alam. Ito ang unang beses na nalaman kong may ganitong chapel pala dito. Hindi naman halatang etsapwera kasi pamilyang ito ano? Ana? Sorry, kasi naman itong si Ana eh. Hindi naman siya mali. Maraming salamat sa muling pagsama niyo sa ating ritual. Ngayong gabi ay may 3 alay tayo. Ano bang hiling na meron kayo ay matutupad. Boses ni Lola Soledad yun ah. Sakto naman pagkasabi ni Enrico ng ganoon ay nagtanggal ng saklob niya yung nagsalita at nakita naming tama si Enrico sa sinabi niya. Pagkatapos ay nilapitan niya ang mga figurang nakagapos pa sa letter Y na mga tungko at tinanggalan din ng saklob. Napasinghap kaming 4 nang makita naming 3 bata yun. Sila yung mga batang nawawala. Yung dala ng orphanage, nakabilang sa sinusuportahang charity ni Lola. Hindi maganda ang pakiramdam ko sa nakikita ko. Hello! Obvious namang hindi normal yung nangyayari. Enrico, anong nangyayari? Hindi ko alam. Salamat sa suporta ni Mrs. Lee. Naging posible na may maialay tayo. Mami? Isa pang figura ang nag-alis ng kanyang saklob at nakita namin si Tia Isabel. Nakasuot siya ng damit na dinaig pa ang kortina sa nipis. Nag-alis na din ang saklob nila ang iba pa at nakita naming naroon si Lolo Hector at Tio Rafael. Ang ilang miyembro ng pamilya nakakapakilala lang sa amin ng umaga ay kasama din pala. Ilang sandali pang umusal ng orasyon ng mga naroon saka nangyari ang nakakapanghilakbot na eksena. Gamit ang isang punyal na gawa sa sungay ng kung anong hayop ay sinaksak ni Lolo Hector ang pusod ng 3 bata. Parang mga halimaw na hagong na nagsalapitan ng mga tao at itinapatang kopitang hawak nila sa tumutulong dugo.
Hindi namin kinaya ang nakikita namin. Nanakbo kami palabas. Enrico, sabihin mo sa akin, alam mo ba ang tungkol dito? Na ito ang ginagawa ng pamilya nyo? Bea, maniwala ka. Wala akong alam. Sinasabi mo bang kahit kailan hindi ka isinama ng mga yun sa ritual na yun? Ang hirap namang paniwalaan. Nagsasabi ako ng totoo, Makoy. Ang tanging sinabi lang nila sa akin ay dapat kong maisama kayo ni Tita Marta at At ano? pagdala ako ng dayo. Yung walang kahit anong personal na kaugnayan sa atin. Kahit yung pulot lang sa daan o palaboy. Ano? Kaya ba hindi ka nagdalawang isip nung magsabi ako na gusto ko sumama? Oo. Aalis na ako dito. Hindi maganda yung pakiramdam ko sa lugar na to. Tanga na lang hindi mapagtatagni-tagni ang mga pangyayari. Kung bakit may patay na tagpuan sa likod ng property. Bakit parang sanay na sanay sina Lolo Hector sa ganoong eksena. Nasagot na ang misteryo sa likod ng mga nawawalang dayo. Ito ang tinakbuhan ni Mama. Pero ang tanong ay bakit nila ginagawa yun? Para saan? Nakita kong nanakbo si Ana pero hindi pa siya nakakalayo ay bigla siyang nadapa. At ang dahilan ay... Ay, Diyos ko po! Kamay ng tao! Malamig na! Patay na siya! Yan yung matandang nasa may gate kanina, hindi ba? Iyan nga siya, yung si... Mang Kanor, Hindi tayo ligtas sa lugar na to! Ikaw lang babae ang hindi ligtas. Mula sa likod ng mga halaman lumabas ang aswang na umatake sa akin nung gabing iniligtas ako ni Mama. Hinarang noon ang daraanan namin. Tapos ay dinaluhong si Ana at kinababawan. Nung akmang lalapain na niya si Ana ay saka dumating sina Lolo Hector, Lola Soledad at Tio Rafael. Tulungan niyo ako! Ana! Huwag kang atat, Isabel. May tamang panahon para lapain mo ang alay. Lola Soledad? Alisin mo ang nakatatangang itsura niyang pagmumukha mo. Lalo lang ako naiirita sa iyo, Enrico. Ito ba? Ito bang dahilan kung bakit kayo nilayuan ni Mama? Makoy, Apo. Hindi lang naiintindihan ng mama mo ang sitwasyon. Ano pa bang dapat intindihin sa sitwasyong to? Malinaw na pumapatay kayo ng tao. Mga kulto kayo. Aalis na ako dito. Tama si Mama. Dapat niyang... Makoy! May kung anong mabigat ang tumama sa batok ko. Dahilan para mawalan ako ng malay. Nung magbalik ang ulirat ko ay nasa magara na akong kwarto. Nakaposas ang isa kong kamay sa frame ng kama. Nang iligid ko ang paningin ko, ay napag-alaman ko 4 kaming naroon. Magkatabi ang kama namin at wala pang malay sina Enrico at Bea. Nung malingunan ko si Ana, ay may kung ano siyang ginagawa. Muntik ko na siyang mapagkamalang sinasaniban. Anong ginagawa mo, Ana? Bakit nagkakadapilipid ka dyan? Naabot ko itong hairpin ko. Yes! Ano namang gagawin mo dyan? Ano pa? Eh di gagawa ng paraan ng ating kalayaan. Marunong ka ba talaga niyan? Oo naman, pinag-aaralan ko to. Yung isa kasi sa mga daddy ko, gusto minsan ng ganong laro. Alam mo na, inaral kong panunungkit ng lax para ma-amaze siya. Ilang minuto ding nagkutingting si Ana. Narinig ko na lang nakalas na niya ang posas niya. Tapos ayoko naman ang nilapitan niya at kinalasan ng posas. Sinubukan namin gisingin sina Enrico at Bea. Pero mukhang matindi ang pampatulog na ibinigay sa kanila. Kaya habang hinihintay namin na magkamalay sila, ay nilibot namin ang kwarto. Naghahanap kami ng paraan para makalabas. Habang sinisipat niya ang lusutan ng susi ng pinto, ay kinausap niya ako. Pagkatapos nating mag-usap sa waiting shed, ano na nangyari sa'yo? Sinunod mo ba yung payo ko na kausapin mo ang mama mo? Talaga lang? Ito pag-uusapan natin? Gusto mo bang pag-usapan natin yung katotohanan na malaki yung tsansa na maging alay tayo? Na mamaya lang, pwedeng magaya na lang tayo sa mga dayong hindi na nakikita. O kaya katulad ng 3 bata na mula sa bahay ampunan. Hindi naman, pero nagtataka lang ako sa'yo. Parang ang bilis mong kumalma. Kung tutusin, ikaw itong muntik na mamatay kanina sa kamay ng aswang na si Tia Isabel. Nasanay na kasi ako. Hindi naman lingid sa kaalaman nyo na ulila na ako, di ba? Natutunan ko na kapag naiyak ko na o kaya ay naisigaw, move on na. Pero hindi ka naman araw-araw nakakasalamuhan ng aswang, ah. Sa mundo na wala kang magulang?
Makakasalumuha ka ng mga tao na masahol pa sa aswang. O ano pang halimaw na mula sa pinakakatakot na bangungot mo? Sana pala ganyan din ako sa'yo. Sana di na kami nag-away ni Mama. At hindi na ako napasabit sa sitwasyong to. Well, may pag-asa ka pang bumawi sa mama mo. Ito yung nakakatuwa sa mga sinaunang pinto. Medyo madali silang sungkitin. Ibang klaseng acquired skill yan ah. Nai-inlove ka na ba sa akin? Talaga namang naitanong mo pa yan? Tahimik ang buong bahay. Madilim din. Tanging ang liwanag mula sa kabilugan ng buwan ng tanglaw namin ni Ana. Habang binabaybay namin ang kahabaan ng pasilyo mula sa kwartong pinagkulungan nila sa amin. Pagdating namin sa may dulo ay nakita kami ng liwanag. Patakas kaming sumilip at nakita namin isa pala yung tanggapan. Parang pribadong opisina. Naroon si Lolo Hector, Tia Isabel, Lolo Soledad at Tio Rafael. Ang dapat natin gawin ay ihiwalay na sa mga yun si Makoy. Sa tamang paliwanag ay mauunawaan niya ang sitwasyon ng pamilya natin. Kung bakit natin siya kailangan. Walang tao ang makatitiis na hindi makaranas ng yabang meron tayo. Tia Soledad, kung gagaya siya sa nanay niya na si Marta na ayaw ng yaman natin, di gawin na lang siyang alay. Nandiyan pa naman si Enrico. Huwag kang magpatawa, Isabel. Inutil yung anak mo na lahat na lang ay oo sa kahit anong sabihin sa kanya. Kapag siya ang pinaghawak ng pamilyang ito, lulubog ang anumang itinatag ng aming mga ninuno. Apo din ng pamilyang ito si Enrico. At may karapatan siyang tamasahin ang yamang meron ng pamilyang ito. Manahimik ka nga, Isabel! Alam mong walang katotohanan yan. Dahil anak mo sa pagkakasala si Enrico. Anak siya ng driver niyo na si Dan. Kaya pala. Narinig na lang namin na may bumulong sa likuran namin. Paglingon namin ni Ana ay naroon si Enrico. Nakasunod na pala sila ni Bea sa amin. Narinig niya ng malinaw ang sinabi ni Lola Soledad. Kitang-kita ang sakit sa mukha niya. Nang magkasalubong kami ng tingin ay tinapik ko siya sa balikat. Isang pisil sa kamay ko naman ang naging sagot niya. Si Bea naman ay pasimpleng humalik sa braso niya. Sabay-sabay kaming napaigtad mula sa pinagtataguan namin nang biglang sumigaw si Tia Isabel. Kinilala pa din bilang anak si Enrico ng pamilyang to. Isa pa, pumayag ako maging palamuning aswang ninyo upang maging tulay ng mga iniali ninyo. Kapalit ng yaman. Dapat lang na magkaroon kami ng mahalagang posisyon ng anak ko. Tama na, Isabel. Hindi yan ang dapat nating pinag-uusapan, kundi ang pagpapakasal ni Enrico at Bea. Malinaw namang si Ana ang nararapat na alay. Ang kanyang tugo ang magiging kabayaran sa pagpasok ni Bea sa pamilya natin. Tama si Rafael. Kaya nga inaasikaso pa siyang maigi, hindi ba? Ang lintik naman ay ubod ng likod. Nabuking tuloy tayo. Dapat talaga ay minadali na natin ang kasalong dalawa at ang nalaslasan na ng leeg ang babaeng yun. Pero hindi kaya tayo magkaproblema, Tia Soledad. Sa tingin ko nagkakamabutihan sila nung anak ni Marta. Isa pa yung Bea. Mukhang hindi siya madaling pasunurin. Parang naaalala ko sa kanya si Marta. Hindi natin nahayaan na magyaring muli ang nangyari kina Marta. Kaya nga naubos ang pamilya nila, hindi ba? Naging kabayaran sila sa pagtalikod ni Marta sa ating angkan. Dahil sa nagkagusto si Marta sa dayong alay ng kuya niyang si Leo. Pero hindi bali. Andito na naman si Makoy. Tatay niya ang naging dahilan ng pag-alis ni Marta. Siya naman ang kapalit ng nanay niya. Ano yun? May ibang tao dito. Sabay-sabay kaming napalingon kay Enrico. Hindi aksidente ang pagkakagawa niya ng ingay. Dahil nang marinig niyang nagkagulo ang mga tao sa loob ng pribadong opisina ni Lolo Hector, ay tumayo siya mula sa aming pinagkukublihan at itinulak padaskol ang pinto. Enrico! Hindi ninyo gagalawin si Makoy. At lalong wala kayong pakikialaman. Alin man sa aming apat. Hindi ninyo kami laruan. Lalong hindi pambayad sa kung anong kademonyohan na inyong nakasanayan. Enrico, huminahon ka muna, anak. Ano man ang narinig ninyo? Ay ang katotohanan. At sisikapin na naman ninyong bilugin ang utak ko
para maging isang inudel na tao-tauhan ninyo. Ayoko na. Hindi nyo kami magagamit ni Bea o kahit si Makoy. At lalong hindi ninyo magagamit na anay si Ana. Ganon. Anak lang kita. Hindi ako pumayag na maging aswang para lang bumalik sa hirap. Kung hindi kita pakikinabangan, iaalay na lang kita. Biglang nagbagong anyo si Tia Isabel. Isang bangungot na lumabas sa tunay na buhay. Napuno ng masangsang na amoy ang loob ng silid. Nasusunog na bulok na karneng hinaluan ng amoy asupre. Sinugod ng aswang si Enrico. Nagpambuno sila, pero mas malakas ang aswang. Nakubabawan noon si Enrico at sinakal gamit ang isang kamay. Ang isang kamay naman noon ay umakmang manlalaslas gamit ang nagtatalasang kukunon. Pero bago pa yun nagawa ng aswang, ay biglang may bumuntol na bulto doon. Daddy! Takbo na, Enrico! Habang napipigilan ko pa si Isabel! Rafael! Anong ginagawa mo? Lola! Tumakbo na kayo! Isama mo na ang mga kasama mo! Bilisan mo! Pipigilan namin sila! Dalawa ang aswang sa pamilya, si Lola Soledad at si Tia Isabel. Habang pigil-pigil sila nila Lolo Hector at Tio Rafael, ay pinaktakbo na nila kami. At sino namang hindi susunod. Walang may gustong maging hapunan ng aswang, kahit ang maging kauri nila ay hindi namin gugustuhin. Takbong parang hinahabol ng demonyo ang ginawa namin. Nanakbo kami papunta sa garahe at naghanap ng magagamit na sasakyan. Nakakuha naman kami at ilang sandali pa ay mabilis na kaming umandar palabas. Si Enrico ang nagmamaneho. Hindi na kami nag-abalang buksan ng gate. Binundol na lamang namin yun. Ayos lang ba kayo? Ikaw yata ang dapat na tinatanong namin yan. Ikaw yung sinakalang nanay mong aswang eh. Not to mention na nalaman mong airpass mo ang family driver at unwanted ka ng pamilya. Placeholder ganun. Tapos mga nag-aalay pala ng buhay na sacrifice tuwing may wedding. Nakakatakot naman ang angkan nyo. Ana? Bakit? Totoo naman yung sinasabi ko. No wonder na todo iwas na yung airmass mo Makoy sa pamilya niya. Kulto eh. Real life demonic cult. Kahit ba konti, hindi mo kaya maging sensitive? Okay lang, Bea. Totoo naman ang sinabi ni Ana. Kung sakaling i-call off mo ang wedding natin, ayos lang sa akin. Binigyan ni Bea ng halik si Enrico. Sa pagkakataong yun, wala na akong naramdamang sakit. Tinanggap ko na lang. Naramdaman kong hinawakan ni Ana ang kamay ko at marahan yung pinisil. Pumisil din ako pabalik. Nagkatinginan kami at ngumiti. Naputol yun nang marinig naming magsalita si Bea. Enrico, minahal kita dahil sa pagkatao mo. Hindi sa ganda ng pamilya mo. Hindi sa yaman ng angka na pinanggalingan mo. Ikaw ang pakakasalan ko at hindi ang pamilya mo. Kaya harangan man tayo ng aswang, tuloy ang kasal natin. Given na makaligtas tayo sa mga kamag-anak ni Enrico. Sisiguraduhin ko yan. Sa tingin ko kailangan na nating isagawa yung survival plan na yan. Dahil mukhang may nasa bubong na nitong sasakyan. Enrico, makakabangga ka! Isang bulto ang nakita naming nakatayo sa daraanan ng sasakyan. Isang figura na ni sa hinagap ko ay hindi ko naasahang makita sa lugar na yon. Nandoon ang nanay ko at para siyang si Rambo na inaabangan kami. Nang pumreno si Enrico ay nakarinig kami ng malakas na ungol mula sa bubong ng sasakyan. Huwag mo akong inaangilan, Isabel. Wating-wating ng isipan ko ngayon. Sinaktan mo sina Tio Hector at Rafael. Sumira ka sa paninindigan ng angka na hindi dapat sinasaring ang biyembro ng pamilya. Marta! Akin lang ang yaman ng pamilyang ito. Sampid ka lang! Huwag masyado matayog ang pangarap mo, baliw! Isusunod kita sa pamilya mo. Pagkatapos ay lalapain ko ang anak mo. Subukan mo lang! Magsasama kayo ng poon mo sa impyerno! Pagkasabi nun ni Mama ay sinugod na siya ng aswang na si Tia Isabel. Nagpambuno sila. Sa bawat palitan nila ng suntok at sipa ay papahigpit din ang hawak ko sa gilid ng upuan. Kasabayang panalangin na sana ay manatiling ligtas si Mama. Pantay naman ang laban. Kung ako ang tatanungin, ay liyamado ang nanay ko. Pero biglang dumating pa ang isang aswang. Ang hawak na sandata ni Mama ay tumalsik.
Doon na ako kumilos at lumabas ng sasakyan at pinuntahan na nagkakagulo sa tabi ng daan. Makoy! Ay, Diyos ko po! Huwag kang sumali sa gulo! Makoy! Bumalik ka sa sasakyan! Oras na para pagbayaran mo ang kasalanan mo sa pamilya. Huwag niyo pagtulungan ng mama ko! Mahinayo pa kayo! Lapastangan, katulad ka din ng ina mo. Kung hindi ka makikisa sa amin, gagawin na lang kitang alay. At nang sa gayon, ay makadagdag ka sa yaman ng pamilya. Galit na galit si Lola Soledad na nasampulan ko ng suntok. Nanginginit ang kamao ko na nakipagtitigan sa kanya. Pero biglang umisi ang aswang na si Lola Soledad. At bago ko po siya napigilan ay pumihit ang katawan niya at si Mama ang pupunteryahin. Wala na akong oras para pigilan siya. Kaya naman wala akong ibang nagawa kundi iharang ang sarili ko sa harap ni Mama. Sa halip na si Mama ang tinamaan ay ako ang nahagip ng kalmot ng aswang. Tumama yon sa dibdib ko at bumulwak ang masaganang dugo. Diyos ko po, anak! Bakit ka humarang? Mama! Nasaktan ba kayo? Hindi ba kayo nahagip ng aswang? Teka, gagamutin ka ni Mama. May dala akong pampaampat ng dugo dito. Ano, Marta? Uuwi ka na ba at makikisa sa amin? O tatapusin na namin kayong mag-ina? Aalis kami dito. Isasama ko ang anak ko. Hindi ko siya hayaang maging parte ng katarantaduhan ninyo. Kung ganon, katapusan nyo na! Rah! Hindi, Soledad. Tatapusin na natin ang gulong ito. Anong? Malayo sa matikas at gwapong itsura ni Lolo Hector ang nakita naming matandang lalaki na may hawak ng baril na muusok pa. Duguan dahil puno ng kalmot ang kanyang muka. Duguan din ang kamay niya na panaybakat ng pangangagat. Hinahapong lumapit siya sa nangingisay na katawan ni Lola Soledad ng mga oras na yon. Saka ito nagbalik sa anyong tao. Anong ginawa mo, Hector? Bakit? Alam mo kung bakit? Nanakit ka ng miyembro ng pamilya. Hindi lang ako. Sinaktan ninyo ni Isabel si Rafael. Pinagtagaan mo ding patayin sina Marta at Makoy. At pinatay mo si Calor. Ano? Huwag mo sabihin. Oo. Mula noon hanggang ngayon, mahal ko si Calor. Nakisama ako sa iyo. Pumayag ako na maikasal sa iyo. Para sa angkana. Pero pinatay mo siya. Ayun! Kaya pala nawala kayo ni Rafael kanina ay dahil pupuntahan mo na naman ang lalaking yon. Pero naunahan kita. Mabagal ka kasi. Wala na akong dahilan para pakisamahan ka pa. Nakakasuka ka! Bakla! Oo! Bakla ako. Pero hindi ako gagaya mong halimaw. Ipinagpalit mo ang kaluluwa mo para sa salapi. Paalam, Soledad! Muling umalingaw-ngaw ang putok ng baril sa kadiliman ng gabi. Pumaling ang mukha ni Lola Soledad na may butas sa gitna ng noo. Hinahapong tumalungko si Lolo Hector at isinara ang nooy nakamulat pang mata ni Lola Soledad. Tahimik na ang paligid o inakala lang namin dahil sa pag-ihip ng mahinang hangin, biglang may tumalon mula sa sanga ng puno. Dinag-ana noon si Lolo Hector at inundayan ng saksak sa tagiliran gamit ang nagahaba ang itim na kuko. Lolo! Oh, Isabel! Kung hindi si Enrico ang pipiliin ninyong mamuno sa angka natin, pwes, aalisin ko kayong mga hadlang kayo! Wag! Mami! Oh, Rafael, buhay ka! Oo, Isabel. Hindi ako basta-basta mamamatay. Dahil kailangan ko pang protektahan ang anak ko mula sa'yo. Anak ko si Enrico. Nawalan ka na ng karapatang maging ina niya nang gawin mo siyang kasangkapan para magkamal ng yaman. Wag, Rafael, utang na loob. Kailangan pa ninyo ko. Mawawala ng alwa ng buhay
buhay ninyo kapag pinatay niyo ang handog na katulad ko. Kung ganon, dapat lang na matuto na kaming mamuhay sa sarili naming sikap kaysa umasa kami sa kapangyarihan ng kadiliman. Paalam, Isabel! Muling sinaksak ni Tio Rafael ng kawayang sibat si Tia Isabel na aswang na siyang naging dahilan upang tuluyang malagutan yun ng hininga. Para namang sinadya at saktong sumisikat na ang araw sa ibayo. Napaluhod si Tio Rafael sa tabi ng wala ng buhay na katawan ni Tia Isabel. Sinugod siya ng yakap ni Enrico. Ilang sandali pa at bumaba na din mula sa sasakyan si Bea para puntahan ang mag-ama. Samantalang si Ana naman ay sa amin ni Mama lumapit. Siraulo ka! Akala ko katapusan mo na nung humarang ka! Pasensya na kung natakot ka. Huwag mo nang gagawin ulit yon. Hindi ba tayo na ikakasal? Bibiyudahin mo na ako. Anak, sino ba itong artistahing ito? Hello po. Ako po si Ana. Hindi pa po ako sinasagot itong anak niyo pero reserve na po siya sa akin, pwede? Talaga pong patay na ako sa kanya since college pa kami. Ay, iyon na yan. Higit mabilis ka, Iha. Baka mamaya kapag naunahan na naman ay mag-inom ulit. Ay hindi ko na alam kung anong uri ng topak ang gagawin yan. Marta! Tio Hector, humihingi po ako ng tawad sa lahat ng kasalanan ko sa angkan natin. Alam kong isa ako sa pinakamaraming nagawang gulo. Kaya pati sina Kuya Leo at Papa ay... Hindi kasalanan ng kahit na sino nangyari kina Leo at Ricardo. Ang dapat sisihin ay kaming mga matatanda. Ang kakulangan naming lumaban sa tradisyon at umasa na lang sa kung anong iniwan sa amin ng aming mga ninuno. Pasensya na po. Pero hindi pa din ako uuwi para makiisa sa inyo. Ilalayo ko na ng tuluyan si Makoy sa inyo. At hindi naman kita pipilitin. Ipinangako ko yan kay Ricardo bago siya namatay. Malaya kang mamuhay ng gusto mo, Marta. Matapos magamot ang aming mga sugat ay nagpaalam na kami. Magkakasama kaming umalis ni na Enrico, Bea, Ana at Mama. Sina Lolo Hector at Tio Rafael na lang ang naiwan. Sabi nila inaayos nila ang pamilya. Nasisikapin nilang sa kanila na lang magtapos ang lahat. Habang binabagtas namin ang daan pa uwi sa amin, ay isinatinig ko kay Mama ang gumugulo sa aking isipan. Pero paano niyong nalaman ang nangyayari, Ma? Bigla ka na lang bumuglaw sa harapan ng sasakyan. Dahil sa tatay mo, dinalaw niya ako. Sabi niya ay nasa panganib ka daw. Kaya nagmamadali akong bumiyahe. Nadatnan kong dugo ang sina Tio Hector at Rafael. Pero paano po na naabot niyo agad kami? Nagpatihulog ako dun sa padausdos na daan sa may hardin. Lihim na shortcut namin yun ni Kuya Leo nung mga bata pa kami. Tita, sabi niyo po dinalaw kayo. Nakakakita po kayo ng multo? Parang psychic o yung bukas ang third eye? Oo, ganun na nga. At ang isa pa ding matinding dahilan kung bakit hindi ko kayang masikmura ang ginagawa ng pamilya ko ay dahil ginugulo ako ng mga kaluluwa ng biktima nila. Siguro naman ngayon, Ma. Hindi mo nakakailanganin ng sleeping pills. Matatahimik ka na. Sana nga, anak. Sana nga. Tuluyan na naming pinutol ni Mama ang anumang ugnayan namin sa angkan niya. Si Lolo Hector naman at Tio Rafael ay tumapad na hindi nagagabalain pa si Mama. Minsan dumalaw ang mag-asawang Bea at Enrico doon ay nalaman nila na nawala na ang mga kaso ng pagkawala ng mga dayo. Isang senyales na unti-unti nang binabago ni na Lolo at Tio ang ritual ng angkan. Pero sabi nila, ang ibang kamag-anakan at kaalaman sa ganong gawain ay hindi ayon sa kanila at pinagpapatuloy pa din ang madilim na gawain sa ibang liblib na lugar. Ngayong malapit ng magpasko, marami sa atin ang mangungulila sa pamilya, sa kamag-anak. Pero sana matuto din tayong tumimbang kung dapat pa ba o wag na lang. Hindi naman dugo ang nabibigay ng kahulugan sa pagiging isang pamilya, kundi ang samahan at ang magtrato sa isa't isa. Baka mamaya kapag magpumilit pa kayo, ay matulad kayo sa akin, na malalaman nyo na meron din palang madilim na lihim ang inyong angkan.
Dito ko na po tinatapos ang aking confession, Miss Ligaya. Naway manatili tayo ligtas ngayong panahon ng Kapaskuhan at hindi maging gabi ng lagim ang ating mga Noche Buena. Lubos na gumagalang, Makoy. Isabel,